Isang matatandang ina, iniwang walang magawa at nakatali sa gitna ng tambak ng basura. Dito ka lang, walang kwentang matanda, sabi ng sarili niyang mga anak. Hindi kailanman inakalang ganito ang kahihinatnan. Maiisip mo ba na ang isang ina ay iiwan ng sarili niyang pamilya sa basurahan? Iyan mismo ang nangyari kay Doña Ines, isang 82 taong gulang na babae na ang tanging hangad lamang ay pagmamahal mula sa mga anak na kaniyang pinalaki. Ngunit kapalit ay ang pinakamalupit na sakit na maaaring maranasan ng isang ina. Habang dumadaloy ang luha sa kaniyang mga pisngi, nakiusap siyang huwag siyang iwanan. Ngunit ang 3 niyang anak, nakaayos at magagara ang bihis, ay tumatawang sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Iniwan siyang parang wala siyang halaga. Hindi nila alam na may kakaibang kapalarang naghihintay at ang mga sumunod na pangyayari ay magpapatahimik sa lahat. Manatili ka hanggang dulo dahil hahaplosin ng kwentong ito ang puso mo sa paraang hindi mo inaasahan. At sabihin mo sa komento, saang lungsod mo pinapanood ang kwentong ito. Mainit na araw iyon, tirik na tirik ang araw sa alikabok na kalsada. Isang itim na kutsing makintab ang huminto sa tabi ng tambakan ng basura, napapaligiran ng mga sako ng dumi, basag na bote at mabahong amoy ng pagkabulok. Sa loob ng sasakyan ay nakaupo si Doña Ines, suot ang kaniyang payak na asul na damit. Ang lagi niyang ipinupunta sa simbahan tuwing linggo, ang mga matay puno ng pagkalito at kawalang malay. Sa mahina at nanginginig na tinig, nagtanong siya, "Ricardo, anak, saan ba tayo pupunta?" Ang lalaking nasa manibela, suot ang mamahaling suit at maitim na salamin, ay sumagot ng may halatang inis. "Tumahimik ka nga ma, dadalhin kita sa isang tahimik na lugar, malapit na tayo." Sa likod, ang 2 anak niyang babae, sina Isabela at Angelina, ay nagbubulungan at nagtatawanan. Hindi man lang siya tinitingnan. Hawak-hawak ni Doña Ines ang nanginginig niyang mga kamay sa kandungan, habang mabilis ang tibok ng puso sa takot. Wala ni isa sa mga anak ang mahinahong nakipag-usap sa kanya nitong mga nakaraang araw. At kamakailan lamang ay sinabihan siya ni Ricardo na nagiging problema na siya sa bahay. Huminto ang kotse, bumagsak ang katahimikan na parang makapal na ulap. Binuksan ni Ricardo ang pinto at marahas na hinila palabas ang ina. Halos matumba siya. Napaluhaw siya sa pagkalito at tiningnan ang paligid, puro basura ang nakikita. "Anak, hindi ito ospital, tambakan ito." Sumagot si Isabela, malamig ang boses, "Para sa'yo, dito ka bagay." Tumawa ng malupit si Angelina at si Ricardo ay dagdag pang nagsabi, "Dito ka na lang, walang kwentang matanda, pagod na kami sa'yo." Ang pagsara ng mga pinto ng sasakyan ay parang kidlat na tumama sa dibdib niya. Sinubukan niyang sundan sila, ngunit nadapa siya, umiiyak. "Mga anak ko, huwag niyo akong iwan dito." Umalis ang kotse, nag-iiwan ng alikabok na tumama sa kaniyang asul na damit. At doon, mag-isa sa gitna ng basura at lipad-lipad na langaw, iniwan ng isang ina, pinagtaksilan ng mga taong minsan ay pinangarap niyang protektahan. Ang hindi alam ng mga anak niyang ito, may isang taong nakakita sa lahat. At ang gagawin ng taong iyon ay magbabago ng lahat para sa buong pamilya. Bago mangyari ang nakakadurog pusong pangyayaring iyon, kilala si Doña Ines bilang isang babaeng matatag at may dignidad. Nakatira siya sa simpleng bahay na may sahig na lupa sa isang tahimik na baryo sa kanayunan ng Minas Gerais. Matapos mamatay ang kaniyang asawa sa edad na 35, mag-isa niyang pinalaki ang 3 anak, sina Ricardo, Isabela at Angelina. Tinanggap niya ang kahit anong trabaho, maglaba, magluto, maglinis sa mga bahay ng mayayaman. Kahit pagod, hindi niya hinayaang matulog ang mga anak na gutom. Tuwing gabi, bago matulog, inuusal niya ang parehong panalangin,
Panginoon, bantayan mo ang mga anak ko, gawin mo silang mababait at tapat na tao. Noon, natutulog ang mga bata sa manipis na banig sa sahig. Pangarap ni Ricardo na maging doktor. Si Isabela naman gustong maging guro. Si Angelina ay nangangarap yumaman at manirahan sa malaking syudad. Ngunit habang tumatagal, lumalayo rin sila sa isa't isa. Naghiwa-hiwalay ang kanilang landas. Naging negosyante si Ricardo at nagmay-ari ng matagumpay na transport company. Si Isabela ay nag-asawa ng mayaman at nagpakabongga sa social media. Si Angelina ay lumipat sa kabisera at nagtayo ng mamahaling butik. Buong pagmamalaki, madalas sabihin ni Doña Ines sa kapitbahay, ang mga anak ko ay matagumpay na, sobra-sobra ang biyaya ng Diyos sa akin. Ngunit hindi niya napansin habang tumataas ang kanilang katayuan, mas lalo silang lumalayo sa kanya. Isang araw, tinawagan niya si Ricardo. Anak, ang tagal na, maaari mo ba na akong dalawin? Sumagot ito ng malamig. Hindi ngayon ma, may mga meeting ako, sa susunod na lang. Mas masama pa ang sagot ni Isabela nang tumawag siya. Mom, ayusin mo naman ang sarili mo, hindi ka pwedeng lumabas na ganyan ang itsura. At si Angelina na dating nagsasabing siya ang best friend niya, ay naging malamig. Huwag kang hingi ng hingi, may sarili akong buhay. Paglipas ng mga taon, dumating ang matinding kalungkutan sa mundo ni Doña Ines. Lumalim ang kanyang mga kulubot, humina ang kanyang katawan, ngunit ang puso niya hindi kailanman tumigil magmahal. Itinago niya ang bawat sulat na isinulat ng mga anak niya noong bata pa sila. At tuwing gabi, kapag sobrang tahimik na, binabasa niya ang isa at tahimik na umiiyak. Isang araw, nawalan siya ng malay sa kusina. Natagpuan siya ng mga kapitbahay at agad tumawag ng ambulansya. Pagmulat niya sa ospital, ang una niyang tanong, dumating ba ang mga anak ko? Maingat na sumagot ang nurse, hindi pa sila dumarating, Doña Ines. Pero sigurado akong parating sila, mahinang sabi ng nurse. Ngunit hindi sila dumating at sa malamig na silid ng ospital na iyon, nakahiga sa matigas na kama na tanging katahimikan ng kasama, napagtanto ni Doña Ines na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi palaging sapat para manatiling buo ang isang pamilya, gayunpaman may inihahandang kapalaran para sa kanya, isang bagay na hindi kayang hulaan ni Numan, at ang paparating ay sapat na makapangyarihan upang tuluyang baguhin ang takbo ng kwentong ito. At ikaw, nakapag-subscribe ka na ba sa channel? Dahil maraming kwento pang darating na tulad nito, puno ng aral, sorpresa at sandaling hindi mo malilimutan. Pagkalabas niya ng ospital, nanghihina pa at nangangailangan ng kasama, nagpasya si Doña Ines na tumira muna sa panganay niyang anak na si Ricardo. Naniniwala siyang ang pagiging malapit sa sariling pamilya ay magbibigay ng ginhawa, lambing at pag-aalaga na matagal na niyang inaasam. Ngunit sa unang mga araw pa lamang napansin niya na ang init at saya ng tahanan nila noon ay napalitan ng inis, distansya at kahihiyan. Malaki ang bahay ni Ricardo, moderno ang dekorasyon, mamahalin ang mga gamit at laging mabango sa imported na pabango. Lahat ay marangya, ngunit si Doña Ines ay pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Mabagal siyang gumalaw gamit ang kanyang tungkod at may banayad na ngiti siyang nagtanong, Anak, may maitutulong ba ako? Baka pwede akong maghanda ng almusal? Ngunit ang asawa ni Ricardo na si Dolores ay tumingin sa kanya ng may malinaw na pagkainis. Wag na, Doña Ines, hindi na kailangan. Nakakagulo ka lang. May mga tauhan para diyan. Nahihiya, ibinaba ni Doña Ines ang kanyang ulo at tahimik na umupo sa beranda. Minsan ay nakatingin lang siya sa kalsada, naaalala ang mga araw kung kailan ang maliit at payak niyang bahay ay puno ng tawanan ng mga anak at amoy ng bagong lutong tinapay. Si Ricardo naman, laging nagmamadali at abala, bihira siyang kausapin. Isang gabi, habang naghahapunan, sinubukan niyang magsimula ng usapan.
Anak, naaalala mo ba nung wala tayong kahit ano at lagi mong sinasabi sa akin na balang araw ay bibigyan mo ako ng bahay na kasing ganda nito? Napabuntong hininga ang anak at sumagot nang hindi man lang inangat ang tingin mula sa plato. Ma'am, nasa magandang bahay ka na ngayon. Tigilan mo na ang pagbalik sa nakaraan. May mga bisita kami bukas at gusto kong perpekto ang lahat. Parang punyal ang mga salitang iyon sa puso niya. Natahimik siya, hinahalo ang pagkain sa plato, pilit pinipigilan ang luha. Habang lumalakad ang mga araw, naging pabigat siya para sa pamilya. Nagreklamo si Dolores na iniiwan niya ang kaldero sa kalan, nakakalimutang isara ang pinto, at nangangailangan ng sobrang atensyon. Pumayag naman si Ricardo. Ma'am, intindihin mo naman, magulo ang buhay namin. Hindi namin pwedeng bantayan ka lagi. Pero wala naman akong hinihingi, anak, konting kasama lang. Nainis si Ricardo at tumayo. Kasama, nagtatrabaho ako ng 12 oras araw-araw para ma-afford ang ganitong buhay. Dapat magpasalamat ka kaysa puro reklamo. Doon unang naputol ang maliit na piraso ng puso niya. Naramdaman niyang parang wala na siyang lugar sa sariling pamilya. Maya-maya, tumawag si Isabela, ang gitna niyang anak. Ricardo, hindi mo pwedeng panatilihin si Ma'am diyan habang buhay. Alam mo naman kung paano siya, daldal ng daldal, makakalimutin at istorbo. Hayaan mong dito muna siya tumira. At ganun nga ang nangyari. Ngunit sa bahay ni Isabela, mas malala pa. Ayaw nilang patulugin siya sa guest room. Isang lumang kama ang inilagay sa maliit na espasyo, malapit sa labahan, malayo sa pamilya. Sa gabi, habang kumakain sila at nagtatawanan sa main house, nakahiga si Doña Ines sa makitid na kama, pinakikinggan ng hangin na humahagod sa mga bubong. Isang gabi, mahinahon siyang nagtanong, Anak, maaari ba akong makisalo sa hapunan niyo ngayon? Si Isabela, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa cellphone. Naku ma'am, hindi pwede ngayon. May bisita kami, nakakahiya. Naiintindihan mo naman, di ba? Tumango si Doña Ines kahit napupuno na ng luha ang kanyang mga mata. Oh, anak, naiintindihan ko. Mag-isa sa dilim, kumain siya ng malamig na sopas. At sa katahimikang yon, may dahan-dahang nabasag sa kaluluwa niya. Pero kahit ganoon, kumapit siya sa pag-asa na balang araw mahalin ulit siya ng mga anak niya. Ngunit imbes na lumambot ang loob nila, lalo pang tumindi ang pagwawalang bahala. At naghahanda ang kapalaran ng mas masakit pa, isang pangyayaring hinding-hindi niya malilimutan. Nagbago ang lahat isang Sabado ng hapon nang magsama-sama ang tatlong anak, sina Ricardo, Isabela at Angelina, sa sala ni Ricardo. Malaki ang silid, may mamahaling sofa, naka-frame na artwork at amoy ng bagong timplang kape. Samantala sa katabing kwarto, nagpapahinga si Doña Ines. Nakataas ang namamagang binti, walang kamalay-malay na ilang hakbang lang ang layo. Pinag-uusapan ng mga anak niya kung ano ang gagawin sa kanya. Si Ricardo ang unang nagsalita, malamig at matigas ang tono. Kailangang matapos ito ngayon. Hindi ko na kaya. Para ng nursing home ang bahay ko. Nag-krus ng braso si Isabela at napabuntong hininga. Ikaw pa? 2 linggo mo lang siyang kasama. Ako halos 3 buwan. 3 buwan ng ubo sa hating gabi. Reklamo buong araw at pagtawag-tawag sa anak ko. May sarili rin akong buhay. Si Angelina naman, hawak ang cellphone, kinakalikot ang kuko habang nagpipigil magpakita ng inis. Ngunit sa loob, puno siya ng pagkainis at kahihiyan. Hindi ko dadalhin si Ma'am sa bahay ko, matigas niyang sabi. Sinabi ko na ang hindi. Huwag kang mangulit, mariing sabi ni Angelina. Lumalaki na ang tindahan ko. Nagkakaroon na ako ng mga kliyenteng mayayaman. Talagang inaasahan mo bang darating ako kasama ang isang matandang babae na pilay, makakalimutin at malakas magsalita? Tatakutin lang niya ang mga costumer.
Ngumiti si Isabela ng pakrukot ng ngiti. Siyempre, hindi pwedeng mapahiya si Prinsesa Angelina sa harap ng mga mayayamang kliyente, di ba? Mabilis na sumagot si Angelina. Hindi ito tungkol sa hiya. Hindi marunong si Mama umasal. Alam mo yan. Bigla na lang siyang nagsasalita. Ibinubunyag niya ang mga pribadong bagay natin sa mga estranghero. Sinasabi pa niya sa lahat na sinasayang ko lang ang pera ko sa mga damit at walang kwentang lalaki. At sinasabi niya ito mismo sa harap ng mga tao. Gusto mo bang maranasan yan? Itinaas ni Ricardo ang boses, pinutol ang pagtatalo. Tama na! Kung hahayaan ko kayong magtalo, walang katapusan to. Ang tunay na tanong, ano ang gagawin natin sa kanya? Tumahimik ang silid. Sa ilang mahabang segundo, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tiktak ng orasan sa sala. Pagkaraan, nagsalita si Isabela. Ang mga salitang hindi kailanman dapat banggitin ng isang anak. Pwede naman natin siyang iwan, dalhin kung saan at tapusin na. Napatitig si Angelina sa kanya, gulat, ngunit may halong kuryosidad. Anong ibig mong sabihin, iiwan mo siya kung saan? Huminga ng malalim si Isabela at nagsalita na para bang isang bagay lamang ang tinutukoy, hindi ang sariling ina. Maging totoo tayo, palagi siyang nagrereklamo, lahat nakakalimutan, natitisod, umiiyak, nakakaabala. Gumagastos tayo sa gamot, doktor, ospital. At sa kabila niyon tayo pa ang nagigilty. Parang masamang anak. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo mabubuhay bilang mga bilanggo ng tungkulin? Si Ricardo palaging gustong magmukhang makatwiran, sinubukang bigyan ng lohika ang kalupitan. Teknikal na Isabela, ang sinasabi mo ay pag-abandona sa ating ina. Tinitigan siya ni Isabela ng diretso sa mga mata. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ito pag-abandona. Ito ay kalayaan. Nanginginig ang boses ni Angelina nang magtanong, at saan mo balak siyang iwan? Hindi nagdalawang isip si Isabela. Sa lugar kung saan hindi na siya makakabalik, kung saan walang magtatanong. Malayo, isang tapunan, basurahan, yung lugar kung saan tinatapo ng mga luma at nawawala na lang. Napatawa si Angelina, alanganin, nanginginig. Isabela, naririnig mo ba ang sarili mo? Lumapit si Isabela at bumulong ng mariin. May tapang ka bang alagaan siya? Meron ka ba? Dahil ako, wala na. At ikaw din, wala na. Kaya kung hindi natin ito lulutasin ngayon, magtitiis tayo hanggang mamatay siya sa isa sa mga bahay natin. At sino ang kakain sa konsensya pagkatapos? Muling tumahimik ang silid, ngunit ngayong pagkakataon mabigat ang katahimikan, nakakasakal, halos nakalalason. Pagkatapos si Ricardo, ang panganay, ang laging tinatawag ni Donna Ines na mabait kong anak, ay malalim na huminga at nagpasya. Sige, gagawin natin. Bukas ng umaga susunduin ko siya. Sabihin natin na mamamasyal tayo, na dadalhin natin siya sa isang tahimik na lugar para makapagpahinga, maniwala siya. Lagi naman siyang naniniwala. Tiwala siya sa atin, dadalhin natin siya, iiwan natin siya, at tapos na namutla si Angelina. Seryoso ka ba talaga? Tiningnan sila ni Ricardo. Mula sa isang kapatid patungo sa isa pa. Seryoso ako. Bahagyang ngumiti si Isabela. Malamig, tila nakahinga ng maluwag matapos buhatin ang bigat. Perpekto. Mas mabuti ito para sa lahat. Tatapusin natin ngayon at hindi na pag-uusapan muli. At sa sandaling iyon, may nangyaring nakakapanglumo. Ang tatlong magkakapatid, matatanda, maayos ang bihis, edukado, ay nagsimulang tumawa. Tumawa sila. Akala nila matalino silang nakaisip ng solusyon. Samantala, sa labas ng silid, dahan-dahang bumangon si Donna Ines para humingi ng tubig. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap. Hindi niya alam ang buong plano. Ang tanging narinig niya ay ang boses ni Ricardo na nagsabing, at pagkatapos nito, hindi na natin kailangang mag-alala pa sa kanya.
Nanginig ang kamay niya hanggang muntik ng mabitawan ang baso. Bumalik siya sa kwarto dahan-dahan at naupo sa gilid ng kama. Dinampot niya ang isang lumang litrato ng 3 anak niya. Maliliit, nakangiti, nakayakap sa kanya sa maalikabok na bakuran ng kanilang payak na tahanan. Iningatan niya ang larawang iyon mula pa noong bata pa sila. Hinaplos ng kulubot niyang daliri ang bawat batang mukha isa-isa at mahina niyang ibinulong, "Ibinigay ko sa inyo ang lahat." Ngunit hindi pa rin niya alam ang kakilakilabot na plano na inihanda ng kanyang mga anak para sa susunod na umaga o kung hanggang saan sila kayang tumungo, at ang desisyong ginawa sa salas na iyon ay dudungis sa kanilang mga pangalan magpakailanman. Kung habang binabasa mo ito ay sumasakit ang puso mo, sinyalis yon ng isang mahalagang bagay. Ibig sabihin, buhay pa ang empatiya sa loob mo. Pindutin ang like upang makarating ang kwentong ito sa iba na kailangang makarinig nito. Kinabukasan ng madaling araw, pumasok si Ricardo sa silid ng ina niya na may pilit na ngiti. Isang ngiting walang init, mabigat, at parang pinagpraktisan. "Mama, gumising ka! Lalabas tayo ngayon, may maliit tayong lakad!" Malakas na sabi ni Ricardo habang papasok sa silid. Dahan-dahang iminulat ni Donna Ines ang kanyang pagod na mga mata. Nilamon na siya ng katandaan, masakit ang katawan, nanginginig ang mga kamay, at pati ang pag-upo ay tila isang pagsubok. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon, may kumislap sa loob niya. "Lalabas tayo?" Mahina niyang bulong, pilit na bumabangon. "Anak, biyahe ba ito?" Inayos ni Ricardo ang unan niya kunway maasikaso at mabait. "O biyahe, masama nang palagi ka lang nakakulong dito. Naisip namin na maganda sigurong pumunta ka sa isang tahimik na lugar. Maaliwalas para makapagpahinga, makahinga ng sariwang hangin. Hindi ba't maganda yan?" Sa sandaling marinig niya ang salitang pahinga, lumambot ang puso ni Donna Ines. Matagal na mula nang huli siyang nakalabas kasama ang 3 anak ng sabay-sabay. "Lahat sila sasama?" tanong niya puno ng inosenteng pag-asa. "Ikaw, si Isabela at si Angelina?" Napatawa ng peke si Ricardo, parang ito ay masayang tagpo ng pamilya. "Oo, Mama, lahat kami. Buong pamilya ngayon." Malalim siyang huminga, halos maluha sa tuwa. "Panginoon, sa wakas!" mahina niyang sabi. Tinulungan siyang magbihis ni Ricardo. Hindi na niya tinanong kung ano ang gusto ni Mama. Kinuha niya agad ang asul na bestida, yung suot lamang ni Donna Ines sa mga espesyal na araw, na tinatawag niyang damit sa simbahan, at inilapag yon sa kandungan ng ina. "Ito, bagay sa iyo to, Mama. Maganda pa rin tingnan." Mahinhin na ngumiti si Donna Ines. "Iniisip mo pa rin na maganda ako, anak?" "Siyempre," tugon ni Ricardo, malamig at walang lambing. Samantala, sa sala, naghihintay na sina Isabela at Angelina. Parehong bihis na bihis, perpektong makeup, mamahaling damit at madidilim na salamin para silang papunta sa mamahaling brunch, hindi sa kung ano talaga ang binabalak nila. Lumapit si Isabela at bumulong kay Angelina. "Kailangan nating magpanggap na normal. Huwag kang tatawa o titingin ng kakaiba sa harap niya. Hayaan mong isipin niyang simpleng lakad lang ito." Nang maramdaman ni Angelina na totoong mangyayari na ang lahat, mahina siyang nagtanong, "Tuloy ba talaga tayo? Alam mong pagkatapos nito, wala nang balikan." Sumagot si Isabela, malamig ang tinig. "Matagal nang walang balikan, matagal na siyang wala sa buhay natin. Wala lang ni isa sa atin ang may lakas ng loob aminin. Ngayon, aaminin na natin." Nilunok ni Angelina ang kabog ng dibdib, ngunit hindi na nagsalita. Lumabas si Ricardo, hawak ang kamay ng ina habang dahan-dahan itong naglalakad sa tabi niya. Nang makita ni Donna Ines ang kanyang 2 anak na babae na magkasama, ngumiti siya. Ngiting parang matagal niyang hinintay. "Tingnan ninyo tos, buo ang pamilya ko. Ang tagal ko nang hindi nakikita kayong 3 na magkakasama sa tabi ko." Walang sumagot. Upang punan ng katahimikan, nagsalita siyang muli.
Parang dati lang, di ba? Noong pinauupo ko kayong tatlo sa mesa at pinuputol ko ng pantay ang tinapay para hindi kayo magtalo. Biglang pinutol siya ni Ricardo. Mama, tara na, malilate tayo. Habang naglalakad papunta sa kotse, tumingala siya sa langit at magkasamang pinagdikit ang mga daliri, parang nananalangin. Salamat, Diyos ko, salamat sa araw na ito. Akala niya ito ay simula ng bago, ngunit para sa kanyang mga anak, ito na ang katapusan. Tinulungan siya ni Ricardo pumasok sa likod ng kotse. Marahas, hinawakan niya ang mga braso nito at itinulak ng mabilis. Sabik na lang matapos ang gawain kumirot ang balikat ni Donna Ines. Ngunit nanahimik lang siya. Labis siyang masaya sa ideya ng biyahe para magreklamo pa. Ang mga ina madalas tahimik lang sa sakit. Nang nakaupo na silang lahat, nagtanong si Isabela, "Nadala mo ba ang mga dokumento mo?" "Para saan, hiha?" tanong ni Donna Ines. "Mabuti na yung handa, baka kailanganin natin kung saan tayo pupunta." Binuksan ni Donna Ines ang luma niyang pitaka. Sa loob nito ay ilang kayamanang personal lamang. Ang luma niyang ID, isang maliit na litrato ng kanyang mga anak nung bata pa, isang panyo na tinahin niya noon, at isang maliit na kahon ng gamot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang litrato, ngumingiti ng may marupok na lambing. "Naalala niyo ba ang araw na to?" tanong niya. "Tingnan niyo, puro putik kayo sa kakalaro." Umiiyak si Ricardo kasi napigtas ang tsinelas niya. At si Angelina, "Ayaw akong paalisin sa trabaho. Mami, huwag ka nang pumasok ngayon," sabi mo. Itinago ni Angelina ang mukha niya. May kumurot sa loob ng dibdib niya, matalim, mabigat, masakit. Hanggang na ngayon salita lang ang lahat. Plano, utos, desisyon. Ngayon may totoong ina sa harap niya. May amoy, may init, may alaala. "Tigilan mo yan, Mama," singhal ni Isabela. "Itago mo na yung litrato." Tulad ng batang napagalitan, ibinaba ni Donna Ines ang ulo. Maingat niyang tinupi ang larawan at muling isinilid sa pitaka. Patuloy sa pag-andar ang kotse, dumadaan sa mga kalsadang hindi niya kilala. Unti-unting tumahimik ang paligid, pabihira na ang mga bahay hanggang sa wala na halos. Makalipas ang ilang sandali, nawala na ang sementadong kalsada, puro lupa na lang, mga lubak, malalalim na hukay at matataas na damong sumasayad sa gilid ng kotse. Doon may kumurot sa loob ni Donna Ines. Nararamdaman niya ito, may mali. "Ricardo, anong lugar ito?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Sinabi ko na, Mama, isang tahimik na lugar para makapagpahinga ka," sagot ni Ricardo, may inis sa tono. Hindi siya tumigil, halatang kinakabahan. "Pero walang ospital dito, wala ring klinika, alam kong wala. Kilala ko tong mga daan, dito dinadala ang mga basura." Biglang lumingon si Isabela, iritado. "Ay naku, ayan na siya, nagre-reklamo na naman." Doon tuluyang naunawaan ni Donna Ines na may mali. Mali na hindi na kayang itama. Huminto ang kotse sa isang malawak, walang laman at tila nakalimutang lugar. Isang bahagi ng lungsod na ayaw na nitong aminin na umiiral pa. Nagkalat ang basura. Mga sirang upuan, tumpok ng mga pinagtabasang kahoy, basag na bote. At kahit isang daga na mabilis na dumaan. Sumalubong ang mabahong amoy, mabigat, nakakasuya at kumakapit sa lalamunan. Pinatay ni Ricardo ang makina. "Bumaba ka," malamig niyang sabi. Wala na kahit katiting na lambing sa kanyang boses. Hindi gumalaw si Donna Ines. Tinitigan lang niya ang anak, gulat at takot. "Bumaba ka, Mama," ulit ni Ricardo. "Halika na, bilisan mo." Mahina siyang nagsalita, nanginginig sa takot. Bakit? Bakit mo ako dinala rito?" Walang sumagot. Binuksan ni Isabela ang pinto sa likod. Hinila ang braso ng ina ng marahas at halos itapon siya palabas. Natumba si Donna Ines, muntik ng madapa sa lupa. Tumama ang tuhod niya sa bato at kumalat ang sakit hanggang dibdib. "Aray, Isabela, idasaktan mo ako. Dahan-dahan naman, anak." Pinanood ni Angelina ang lahat, nanginginig, halos umiiyak. Mahina niyang binulong, "Tama na, hindi ko na yata kayang ituloy ito.
Mabilis na tumingin si Ricardo sa kanya galit. Tatapusin natin to ngayon. Wala nang atrasan. At dumating ang pinakamalupit na sandali. Binuksan ni Ricardo ang likod ng kotse at kinuha ang manipis na pisi. Dinala niya iyon ng may plano. Matagal na niyang pinag-isipan ito bago pa umalis ng bahay. Nanlamig si Donna Ines. "Wag, hindi na kailangan yan, anak," pakiusap niya. "Hindi ako tatakbo. Saan pa ba ako pupunta? Tingnan mo ako. Hirap na akong maglakad. Halos hindi na rin ako nakakakita." Ngunit hindi siya pinakinggan. Hinawakan ni Ricardo ang mga kamay ng ina. Mga kamay na minsang naglaba sa nagyayalong tubig hanggang magdugo at magbitakbo para lang may makain siya. At itinali niya ang mga ito. Itinali niya. Munting tumawa si Isabela sa ilalim ng hininga. Si Angelina umiwas ng tingin, hindi na kayang tumingin pa. Umiyak si Donna Ines. Hindi iyak ng desperasyon, kundi isang tahimik, wasak, walang pag-asang iyak. "Ricardo, anak, tingnan mo ako. Ako ang ina mo." Ang sagot niya ay mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo. "Inakita noon, nung may silbi ka pa." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Donna Ines. Inakita noon nung may silbi ka pa. Pagkarinig niyon, sigurado na siya. Ito ay hindi pagkakaintindihan, hindi bugso ng galit, hindi pansamantalang kahibangan. Ito ay isang sadyang desisyon. Lumuha siya habang bumabagsak sa lupa. Ang asul niyang bestida ay nadumihan ng alikabok at putik. "Huwag ninyo akong iwan. Huwag ninyo akong iwan mag-isa. Maawa kayo sa Diyos," pakiusap niya, halos pabulong. Bago sumakay sa kotse, ibinigay ni Isabela ang huling latay ng salita. "Diyan ka na, walang silbing matanda." Umandar ang kotse pabalik, tumaas ang alikabok, may pinto pang malakas na sumara. At may nangyari, isang bagay na hindi nila napansin. Akala nila walang nakakita, ngunit may isang simpleng lalaking nakasuot ng kupas na sombrero, tulak-tulak ang kariton ng mga boteng pambenta, nakatingin mula sa kabilang bakod ng tambakan. Nakasilip siya mula sa likod ng mga sirang tabla. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumalaw, tahimik lang siyang nakamasid, seryoso, matatag, halos di makita. Ang lalaking ito ang magbabago ng lahat. Naglaho ang kotse sa ulap ng alikabok, iniiwan si Donna Ines na nakaluhod sa lupa, nakagapos ang mga kamay at durog ang puso. Walang awa ang araw, sinusunog ang kulubot niyang balat. Ang hangin ay may dalang mabahong amoy ng basura at tuyong lupa. Lumingon siya sa paligid, hilo, halos hindi maunawaan kung saan siya iniwan. Mga basag na salamin, mga sirang kahoy, punit na plastik na nagbubulwak ng bulok na pagkain, mga langaw na lumilipad sa mukha niya, at sa malayo, mga payat na aso na naghahalukay ng basura. "Diyos ko, bakit nila ginawa sa akin ito?" Mahina niyang bulong pagitan ng mga higbi. Bumaba ang mga luha, mabagal at marumi sa pisnging balot ng alikabok. Sinubukan niyang tumayo, pero tumanggi ang katawan niya. Nanginginig ang mga binti, bumigay, at muli siyang bumagsak na may mahinang ungol ng sakit. Pagkatapos, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Isa-isa parang pelikulang ayaw na niyang panoorin. Ang unang pagkakataon na niyakap niya si Baby Ricardo, mainit ang katawan, umiiyak. 6. Naalala ni Donna Ines ang mga gabing hindi siya nakatulog, ang mga gabing ginugol niya sa pananahi ng maliliit na damit para lang may maipangregalo sa Pasko. Ang mga gabing maulan kung kailan giniginaw siya para lang makatulog ng maayos ang mga anak sa iisang kumot na meron sila. Ngayon, parang wala nang saysay ang lahat ng iyon. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa inyo at itinatapon niyo lang ako na parang basura. Mahinang bulong niya tumingala sa langit. Pero nakikita ng Diyos ang lahat, isang malakas na ihip ng hangin ang nagtinaas sa laylayan ng asul niyang bestida. Nanginig siya sa lamig at sa takot. Sa malayo sa pagitan ng mga bunton ng basag na kahoy at bato, may gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Donna Ines, takot at nag-aalangan.
Isang tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw, isang kariton na tulak ng bakal, gumugulong sa lubak-lubak na lupa. Si Mario iyon, isang mamumulot ng bote at plastik, isang simpleng lalaking sunog ang balat sa araw. May mapurol na mata ng pagod. Nang makita niya ang matandang babae na nakatali, nanginginig sa lupa, agad siyang huminto. Diyos ko, anong nangyari sa inyo, inang? Sigaw niya habang mabilis na lumapit. Dahan-dahang iniangat ni Donna Ines ang muka, parang hindi makapaniwalang may taong lumapit pa sa kanya. Iniwan ako ng mga anak ko, bulong niya. Sabi nila, dadalhin nila ako para makapagpahinga. Nanigas si Mario. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Napatingin siya sa paligid parang naghahanap ng kamera. Baka palabas lang ito, biro, hindi totoong ganitong kalupitan ng umiiral. Ngunit totoo ito. Isang ina itinapon sa tambakan. Lumuhod siya sa tabi ni Donna Ines, may banayad na paggalaw na parang natatakot masaktan pa siya. Sinimulan niyang luwagan ang tali sa mga pulso nito. Dahan-dahan lang, inang. Nandito na ako, wala nang mananakit sa inyo. Nanginginig ang kamay niya habang ginagawa ito. Sanay siya sa hirap. Pero hindi sa ganitong uri ng kirot. Hindi sa ganitong klasing sakit na kumikirot mismo sa dibdib. Nang tuluyang makawala si Donna Ines, inalalayan niya itong sumandal sa kanyang balikat. Sinubukan ng matanda na tumayo, ngunit bumigay ang mga binti. Hindi ko kaya. Nahihilo ako, mahina niyang sabi. Sige lang, inang. Aasistihan ko kayo. Dahan-dahan tayo. Inilagay ni Mario ang braso ni Donna Ines sa kanyang balikat, habang ang kabilang kamay ay hawak pa rin ang kariton. Mabato, lubak at maputik ang daan, ngunit patuloy siyang lumakad, hakbang sa bawat hakbang. Sa bawat paglakad nila, tila unti-unting nababawasan ang bigat ng kalupitang ginawa sa kanya, at sa kaibuturan ng kanyang puso, may maliit na binhi ng pag-asa, marupok pero buhay, na nagsimulang tumubo muli. Nang marating nila ang gilid ng kalsada, huminto si Mario. Dito ba kayo nakatira, inang? Hindi, dinala nila ako mula pa sa malayo. Hindi ko na alam kung saan ako narito. Kumamot siya sa ulo, nag-isip. Di sumama muna kayo sa akin. Simple lang ang bahay ko. Napakasimple, pero malinis. May mainit akong pagkain. Napatingin si Donna Ines sa kanya, hindi makapaniwala. Pero hindi mo man lang ako kilala. Ngumiti si Mario, marahan ngunit totoo. Hindi ko kailangang malaman ang lahat. Alam ko lang na walang sinumang karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Pumikit si Donna Ines at muling tumulo ang mga luha. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng kawalan. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tambakan at hangin, may nagbago. Ang dilim ng pag-abandona ay unti-unting nagiging sinag ng pag-asa. At ang simpleng lalaking iyon, nakasuot ng punit na damit, ngunit may pusong mas malaki pa sa mansyon. Siya ang magiging susi ng pagbabagong hindi kailanman inaasahan ng kanyang mga anak. Ngayon, hayaan mo akong magtanong. Kung nakasaksi ka ng ganitong tagpo, ano ang gagawin mo? Tutulong ka ba o lalakad ka lang palayo parang walang nakita? Sabihin mo sa akin, gusto kong malaman kung ano ang pipiliin ng puso mo sa ganitong sandali. Nanginginig ang buong katawan ni Donna Ines. Hindi lang dahil sa kahinaan o katandaan, kundi dahil sa mas malalim na sakit. Isang sakit na nagmumula mismo sa kaluluwa. Maingat siyang pinaupo ni Mario sa isang pirasong kahoy na nakasandal sa tumpok ng basura. Hinubad niya ang sarili niyang kupas na kamiseta, tinupi ito at ginawang unan para sandalan ni Donna Ines. Umupo muna kayo, inang. Huminga kayo, alis din tayo maya-maya. Huminga siya ng dahan-dahan, ngunit mabigat ang hangin. Amoy bulok, amoy tira-tira, amoy ng mga bagay na tinapon ng mga tao. Kapag napagpasyahan nilang wala na itong silbi, at iyon ang pinakamasakit, ang pagkakatulad ay hindi niya maikaila.
Tinawag nila akong basura, mahina niyang bulong. Napatigil si Mario, hindi makagalaw. Patuloy si Donna Ines, nakayuko, halos pabulong. Diyan ka na, walang silbing matanda. Yan ang sabi nila mismo sa bibig ng mga anak ko. Narinig ko, nilunok niya ang luha, pumikit ng mahigpit, parang pilit na hinahawakan ang natitirang dangal na meron siya. Buhat ko sila isa-isa sa mga bisig ko. Pinakain ko sila sa sariling kamay ko. Nilabhan ko ang mga damit nila sa gabi hanggang magdugo ang daliri ko sa lamig ng tubig. At ngayon, sabi nila, nakakaabala lang daw ako. Nakakasagabal ka lang sa buhay namin. Yan ang sinabi ni Ricardo. Hindi iyon isinigaw, bulong lang. At marahil dahil doon, mas lalo itong tumusok, parang talim na dahan-dahang sumasaksak sa puso. Tahimik lang si Mario sa ilang sandali, pinagmamasdan si Donna Ines. Para sa kanya, hindi lang siya isang matandang babae na iniwan sa tambakan. Hindi siya isa pang walang pangalang biktima ng kalupitan. Isa siyang tao na may nakaraan, isang taong nag-alay ng buhay sa sakripisyo. Isang taong umibig ng buo at binigyan ng wala kapalit. Tingnan niyo ako, inang, sabi ni Mario, gamit ang matatag na tinig ng isang lalaking naniniwala pa rin sa kabutihan. Hindi kayo basura, hindi kayo pabigat, hindi kayo bagay na basta iniwan. Ang tunay na tira-tira ay yung mga taong kayang gawin ito sa sarili nilang ina. Dahan-dahang iniangat ni Donna Ines ang mukha. Kumikinang ang mga luha sa ilalim ng matinding araw. Bakit mo ako tinutulungan? Mahina niyang tanong, halos hindi na buo ang boses. Walang pag-aalinlangan si Mario nang sumagot. Dahil kung hindi ako tutulong, sino pa? Dahil kung tatalikod ako at magpanggap na walang nakita, magiging katulad lang ako ng iba. At ayaw kong maging katulad nila. Tinitigan siya ni Donna Ines. Isang tinging tahimik, puno ng pasasalamat, ang katahimikan ng isang taong labis ng nasaktan, na nakalimutan na kung paano tumugon kapag nakatagpo ng kabaitan. Pagkatapos ay nagsalita siya, at ang mga salitang iyon higit pa sa daing isang babala. Akala nila tapos na sa akin. Akala nila kapag itinapon nila ako rito walang makakaalam. Akala nila makakapagpatuloy sila sa buhay na parang hindi ako kailanman umiral. Huminga siya ng malalim, inilapat ang nanginginig na kamay sa dibdib at nagpatuloy. Pero nakikita ng Diyos ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin yon, may nagbago sa kanyang mukha. Hindi ito galit, hindi rin ito puot. Ito ay isang katahimikan, isang kapayapaang dumarating lamang kapag inihahabilin ng isang tao. Ang kanyang paghihirap sa isang mas mataas na kamay kaysa sa kanya. Tumingala siya sa malinaw na langit at bumulong, "Babangon ako muli kahit ito na ang huling bagay na magagawa ko sa mundong ito." Babangon ako, maririnig pa nila ang boses ko, maalala nilang may ina sila. Napalunok si Mario, tinamaan ng mas malalim kaysa inaasahan. Nasa harap niya, isang inang itinapon sa tambakan. Ngunit nangangakong muling tatayo. "Tatayo kayo!" sabi niya, marahang ang ngunit tiyak. "Pero una, aalis tayo rito. Hindi ko kayo iiwan kahit isang minuto pa sa lugar na to." Sa tulong niya, sinubukan ni Donna Ines na tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga binti, tumangging sumunod. "Wala na akong lakas, hindi na gumagana ang mga paa ko," mahina niyang sabi. "Ayos lang yan, may paraan tayo," sagot ni Mario. "Bubuhatin ko kayo." Umiling siya, may kahihiyan na likas sa mga taong mabubuti. Ayaw niyang maging abala. "Wag na, anak. Huwag mong buhatin ang matandang tulad ko, mabigat ako." Pinutol ni Mario ang kanyang salita, mariin ngunit may lambing. "Mas magaan kayo kaysa sa mga latat bote na dinadala ko araw-araw. At higit kayong mahalaga kaysa sa lahat ng laman ng kariton ko. Tara na." Inayos ni Mario ang maliit niyang karitong bakal, ang kariton na dati gamit niya sa pangangalakal. Hindi ito komportable, hindi ito maganda, hindi ito marangal, ngunit sa sandaling iyon, naging ambulansya ito, naging sasaklolo. Maingat niyang inalalayan si Donna Ines na maupo sa loob.
Tinakpan niya ang mga paa nito gamit ang lumang telang, karaniwang ipinantatakip niya sa mga bote at plastik laban sa araw. Tinitigan siya ng matanda, pagod, ngunit may katapatan sa mga mata, na halos parang sa isang bata. "Anong pangalan mo, anak?" tanong niya. "Mario," sagot niya, "pero tinatawag nila akong Mario." May maliit na ngiti na gumuhit sa labi ni Donna Ines, ang unang ngiti mula nang siya'y iniwan. "Salamat, Mario!" Huminga ng malalim si Mario at sinabi, "Wala na kayong dapat katakutan, Donna Ines. Mula ngayon, hindi na kayo nag-iisa." Ang mga salitang iyon ang huling nabigkas niya sa nakakasuklam na lugar na iyon. At iyon din ang huling luhang tumulo habang siya'y nakaluhod sa putikan. Dahil sa sandaling iyon, sa gitna ng mga sirang upuan at itinapong kagamitan ng mayayamang pamilya, may bagong bagay na isinilang, isang saksi, dahil hindi lang basta nakakita si Mario ng malungkot na tanawin. Nakita niya ang mga mukha, nakita niya kung sino ang humila sa kanya palabas ng kotse. Nakita niya kung sino ang nagsabing walang silbing matanda sa sariling ina. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi doon magtatapos ang kwentong ito. May tumubong bagong damdamin sa kanya, hindi awan kundi katarungan. Sa ilalim ng tirik na araw ng hapon, habang papalayong dumadaloy sa daan ang sasakyan ng mga anak, itinutulak ni Mario ang kanyang kariton ng dahan-dahan. Si Donna Ines ay nakaupo sa loob, nanginginig pa rin, yakap ang maliit na panyong tinahi niya noong kabataan. Ang panyong iyon ngayoy marumi at maputik, bahagyang nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit sa ilalim nito, nagliliwanag pa rin ang mga mata niyang buhay. Ang mga mata ni Donna Ines ay may taglay pa ring liwanag, pagod, mahina, ngunit buhay. Huminto sandali si Mario para huminga. Pinunasan niya ang pawis sa noo, gamit ang braso at tumingin sa likuran. Sa malayo, tanaw pa rin ang alikabok na iniwan ng kotse ng mga anak. Napaisip siya, tatlong mayayamang nakabihis ng magara at ganito ang ginagawa nila sa sariling ina. "Ayos lang ba kayo dyan, inang?" tanong niya habang marahang itinutulak ang kariton. "Ayos lang ako, anak, ayos lang," mahina niyang sagot. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Saan ako nagkulang para maging ganito sila?" Mahina ang boses niya, ngunit puno ng kirot. Humaplos ang banayad na hangin sa kanyang puting buhok. Nais sanang sumagot ni Mario, ngunit pinili ang katahimikan. Walang salitang makakapagpagaan ng sugat na ganoon kalalim. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang gilid ng kalsada. Kumikinang ang mainit na aspalto, parang salamin sa ilalim ng araw. Hinintay ni Mario ang dumaan na truck bago dahan-dahang tumawid. Sa kabilang panig, may makipot na daang lupa na patungo sa kanyang bahay. Isang simpleng tahanan na gawa sa lumang kahoy at pinagtagpi-tagping bubong. Ngunit malinis, may maliit na hardin ng gulay sa tabi at may amoy ng kape na sumasabay sa hangin tuwing may ihip. "Payak lang pero tahanan pa rin," sabi niya habang binubuksan ng tarangkahang kawad. Ngumiti si Donna Ines ng may lambing. "Ang tahanan ay kahit saan basta may puso, anak, at ikaw tila puno ang puso mo." Sa loob inilagay ni Mario ang upuan sa tabi ng mesa at inalalayan siyang umupo. Nagdala siya ng malamig na tubig at isang plato ng kanin at munggo. Kumain si Donna Ines ng marahan, halos may paggalang. Parang bawat subo ay nagbabalik ng kaunting piraso ng kanyang dangal. "Mag-isa ka bang nakatira rito?" tanong niya habang pinagmamasdan ang paligid. "Oo, mula nang pumanaw ang asawa ko 5 taon na. Simula noon ako na lang at ang karitong to." Ibinaling ni Donna Ines ang tingin sa mesa. "Ako rin, matagal na akong mag-isa. Akala ko habang may mga anak ako, hindi na babalik ang kalungkutan." Bumigat ang hangin, ang tanging maririnig ay ang tiktak ng orasan at ang banayad na singaw ng kalderong kumukulo. Umupo si Mario sa tapat niya.
Mahinang boses, ngunit matatag. Ang sabi niya, "Pakinggan niyo ako, inang. Nakita ko ang lahat, nandun ako sa tambakan. Nakita ko ang ginawa nila. Nakita kong tumatawa sila. Nakita kong tinali ng lalaki ang mga kamay niyo. Nakita ko ang bawat sandali." Nanlaki ang mga mata ni Donna Ines, halos hindi makapaniwala. Nakita mo? Oo, at hindi ko ipapanggap na parang wala akong nakita. Kailangang matutunan ng mga taong yon na hindi pwedeng basta gawin ang gusto nila. Hindi mo basta-basta itinatapon ang sariling ina. Tahimik siya ng ilang sandali. Hinayaang lumubog ang mga salita. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Pero huwag kang gagawa ng kahit ano, Mario. Ang Diyos na ang bahala." Lahat nakikita niya. Nabunot ang kamao ni Mario sa mesa. "Oo, totoo yan, pero may tungkulin din tayo rito sa lupa. Karapat-dapat kayo sa respeto. Karapat-dapat kayo sa hustisya." Tinitigan siya ni Donna Ines na pukaw. "Ang ganda mong magsalita. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganitong kabaitan." Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Mario si Donna Ines na parang sariling ina. Tuwing umaga, gumagawa siya ng kape at tinutusta ang lumang tinapay sa kawali. Sa hapon, pumupunta siya sa gubat para mamulot ng panggatong. Sa gabi, magkasama silang nauupo sa terasa, nakikinig sa mga kwento niya. Ikinuwento niya ang mga taong ginugol sa paglalaba para sa ibang pamilya, ang asawang maagang kinuha ng tadhana at ang mga sandaling napuno siya ng tuwa. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, hanggang sa araw na itinapon siya ng mga iyon. Habang nagsasalita siya, tahimik lang si Mario, ngunit sa loob ng kanyang isip gumagana ang mga plano. Alam niyang hindi pwedeng manatili itong sikreto sa loob ng maliit niyang bahay. Kailangang malaman ng mundo kung sino talaga ang mga anak na iyon. Dahil ang nakita niya ay hindi lang kapabayaan, hindi lang pagtalikod. Isang krimen ito, isang kalupitan, at dapat itong pagbayaran. Kung naniniwala kang si Donna Ines ay karapat-dapat sa hustisya, isulat sa komento, "Hustisya para kay Donna Ines." Sa mga araw na sumunod, laging nagigising si Donna Ines bago sumikat ang araw. Kahit pagod, pinipilit niyang tumulong maghanda ng almusal. Pinupunasan ng mesa, hinihiwa ang lumang tinapay at ngumingiti ng marahan. Hindi naman kailangan ng marami para mabuhay ng maayos, di ba anak? Kaunting kapayapaan lang. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakakatulog siya ng walang takot. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy ay amoy kape at pag-asa. Doon, walang sumisigaw sa kanya, walang tumatrato sa kanya na parang istorbo. Sa unang pagkakataon mula nang tumanda ang mga anak niya, muli siyang nakaramdam na tao siya. Tuwing umaga, umalis si Mario para mangalakal, lagi niyang iniiwan ang radyo na bukas para hindi maramdaman ng matanda ang pag-iisa. At tuwing hapon, hinihintay siya ni Donna Ines sa tarangkahan. "Kumusta ang araw mo, Mario?" "Ayos naman, inang. May nahanap akong magagandang bote ngayon. Ang dami talagang tinatapon ng mga tao na may halaga pa," sabi ni Mario habang itinutulak ang kariton sa maalikabok na daan. Ngumiti si Donna Ines ng banayad. "May mga tao ring ganun," tugon niya. "Tinatapon nila ang kapwa." Tiningnan siya ni Mario, ngunit nanahimik. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang mga salitang iyon ay may bigat na tanging katahimikan lang ang tunay na nakauunawa. Bawat bagong araw, mas lumalakas si Donna Ines. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, ngunit bumabalik ang kanyang diwa, matatag, maliwanag. Tuwing umaga nakakatayo siya ng mas matuwid. Ang mga mata niya muling kumikislap ng buhay. Isang hapon, habang nilalabhan niya ang lumang panyong natagpuan sa bulsa ng asul na bestida, may naramdaman siyang nakatiklop sa loob. Isang maliit na papel, dokumento ng bangko na may malinaw na nakasulat. Ines Alvarez. Inusisan niya ito at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ipinapakita ng papel ang malaking halaga ng pera, higit pa sa inaakala niyang mayroon siya.
Diyos ko, nakalimutan ko na ito. Bulong niya. Lumapit si Mario, nagtataka. Ano yan, inang? Pera ito mula nang ibenta ko ang bahay na kinalakihan ng mga anak ko. Itinabi ko, pang-emerhensya sana. Lahat pa rin nasa pangalan ko. Ni hindi nila alam na mayroon ito. Napakurap si Mario, hindi makapaniwala. Ibig sabihin, may nakatago kayong kayamanan buong panahong ito? Ngumiti si Donna Ines ng marahan. Hindi ito kayamanan. Ito ang natira sa buhay ko. Ngunit ngayon, alam ko na kung para saan ito. Sa sandaling iyon, nagpasya siya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Kinabukasan, hiniling niyang isama siya ni Mario papunta sa lungsod. Sigurado ka ba, inang? Kailangan mong harapin yung bangko, mga abogado, sabi ni Mario. May pag-aalala. Ngumiti siya puno ng tiwala. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, hindi ako matatakot sa pila at mga papeles. Kaya nagtungo sila. Si Donna Ines, suot ang kupas na asul na bestida at isang bulaklaking panyo sa balikat. At si Mario suot pa rin ang kanyang lumang damit, ang kariton ay maayos na nakaparada sa gilid ng daan. Sa bangko, unay tiningnan siya ng mga empleyado na parang nagkamali ng lugar. Isang simpleng matanda na gustong kausapin ang tagapamahala ng sangay, ngunit nang ipakita niya ang dokumento na may pangalan at detalye ng account, biglang nag-iba ang lahat. Pinalitan ng paggalang ang pag-aalinlangan. Mula roon, nagtungo sila sa opisina ng notaryo. Hiniling ni Donna Ines na tulungan siyang gumawa ng testamento. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng panulat, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Gusto kong ipamana ang lahat kay Mario at sa mga organisasyong tumutulong sa mga taong nakalimutan tulad ko. Namangha ang tagasulat. Sigurado po ba kayo, ginang, ni isa sa mga anak ninyo walang matatanggap, walang pag-aalinlangan? Si Donna Ines. Natanggap na nila ang lahat ng maibibigay ng isang ina. Pagmamahal, sakripisyo, mga pagkakataon, ngunit hindi nila ito pinahalagahan. Ang perang ito ay mapupunta na sa mga taong marunong pa ring magmahal. Paglabas nila ng opisina, unti-unti nang lumulubog ang araw. Gininto ang kulay ang langit. Parang mismong kalikasan ay nagbigay-pugay sa kanyang desisyon. Habang magkasabay silang naglalakad, sabi ni Donna Ines, nakakatawa ang buhay, no? Yung mga nagtapon sa akin, sila pa ang nagturo kung paano ako babangon. At mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi na siya isang babaeng durog, kundi isang babaeng muling isinilang. Isang taong natutong makita ang sariling halaga. Kahit sa gitna ng mga guho, lumipas ang mga araw at ang dating gawaing pagtulong ni Mario ay unti-unting naging pagkakaibigan. Mula sa pagkakaibigang iyon, may mas malalim pang umusbong. Isang ugnayang hindi bunga ng awa o tungkulin, kundi ng tunay na malasakit. Ang uri ng pagmamahal na parang pamilya. Hindi yung ipinanganak ka kasama nila, kundi yung pinili kang samahan kahit wala ng iba. Nagsimulang magbalik ang kulay sa pisngi ni Donna Ines. Ang mga mata niya hindi natingin ng isang taong sumuko, kundi ng isang taong humarap sa sakit at piniling mabuhay muli. Tuwing madaling araw, tinutulungan niya si Mario. Nagbabalat ng kamuting kahoy, naghuhugas ng gulay, nagwawalis sa terasa habang nakasandal ang tungkod sa tabi. Kapag sumusobra ang galaw niya, si Mario ay agad na aaray. Dahan-dahan lang, inang, isa-isa lang, wala ka nang dapat patunayan. Ngunit palaging ngumingiti si Donna Ines at sumasagot, meron pa. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi nila ako nabasag. At sa tuwing naririnig yon ni Mario, palagi siyang natatamaan dahil alam niyang ang mga sugat ni Donna Ines ay hindi sa katawan kundi sa puso ng isang ina. Ngunit imbes na paghiganti ang hanapin, ang hinangad niya ay dangal, ang karapatang maramdaman muli na siya ay mahalaga. Tahimik ngunit tiyak. Unti-unti nang nabubuo ang plano ni Donna Ines. Isang plano hindi ng poot, kundi ng lakas. Isang hapon na maulap, tinawag niya si Mario, may mahalagang pag-uusap na darating.
Halika rito anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Bahagyang natawa si Mario. Parang seryoso kayo inang. Naging kalmado ang kanyang tinig. Naalala mo yung papel na nakita ko sa pitaka ko? Yung may lumang account? Yung perang sinabi ko sa'yo, yung galing sa pagbenta ng maliit kong bahay sa probinsya. Naalala ko inang. Siyempre, sabi niyo para raw sa panahon ng tunay na kagipitan, di ba? Huminga siya ng malalim. O tama ka. At ngayon, dumating na ang panahong iyon na tahimik si Mario. Hindi niya kailanman ginagambala kapag tao sa puso ang sinasabi ni Donna Ines. Marunong siyang makinig, isang uri ng paggalang na bihira na sa mundo ngayon. Nagpatuloy ang matanda. Matagal kong inakalang aalagaan ako ng mga anak ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil iyon ang tungkulin ng anak, hindi ba? Sandali siyang tumigil sa kanapabuntong hininga. Pero may natutunan ako, ang pag-ibig, hindi mo yan mapipilit. Kapag wala ito sa puso ng isang tao, wala na. At kahit lumuhod ka, hindi mo ito maipagmamakaawa. Nag-umapaw ang luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretsyo. Parang babaeng tinanggap na ang mga sugat ng nakaraan. At ayaw nang hayaang iyon ang magtakda ng kanyang pagkatao. Iniwan nila ako, sabi niya. Iniwan akong nakatali, parang basura. Isang inang nagbigay ng lahat para sa mga anak, itinapon na parang lumang supot. Nanginginig ang boses niya pero nagpatuloy. At ang pinakamasakit hindi ang lugar, kundi ang mga salita. Tinawag nila akong pabigat. Problema, walang silbi. Hindi ko makakalimutan yon kailanman. May kumurot sa dibdib ni Mario. Huwag niyo nang sabihin, inang, masakit pakinggan. Ipinatong ni Donna Ines ang kamay sa kamay niya. Huminga ka muna dahil heto na ang pinakamagandang bahagi. Napakunot ang noo ni Mario, nagtataka. Tumindig ng bahagya si Donna Ines, tinaas ang baba. At nagsalita ng malinaw, matatag, may boses ng isang taong muling natutong manindigan. Naalala mo nung pumunta tayo sa notaryo, yung may babaeng tumulong sa bangko? Oo, sagot ni Mario. Ang tagal niyo ron, wala naman kayong masyadong kinwento pagkatapos. Ngumiti siya. Ngayon, ikukwento ko na. Huminga siya ng malalim at mariing sinabi, binago ko ang lahat, Mario, lahat. Ang dating nakapangalan sa akin, wala na sa kanila. Ngayon, nasa pangalan mo na. Nanlaki ang mga mata ni Mario, tila hindi makapaniwala. Sa pangalan ko? Tumango si Donna Ines. Oo, sa'yo. Teka. Nanginginig niyang sabi, hindi tama to, hindi pwede to inang. Pero yan ang pamilya mo, para yan sa mga anak mo, dugo mo sila. Matatag ang sagot ni Donna Ines. Ang dugo hindi lang yung isinilang natin. Ang tunay na dugo ay yung nananatili sa tabi mo kapag bumagsak ka. Yung hindi ka kailanman binibitawan. Tumigil si Mario, tila natigilan ang mundo sa paligid niya. Hindi ko alam ang sasabihin, inang, wala akong pinag-aralan para rito. Hindi ko alam ang tungkol sa malaking pera, bangko, dokumento. Ayokong may magsabi na sinamantala kita. Ngunit pinutol siya ng matanda sa tinig na mahigpit ngunit puno ng ina. Sinamantala? Sila ang sumamantala sa akin. Ikaw, iniligtas mo ako. Tiniyak mong may pagkain ako, may kumot, may ligtas na tulugan. Tinuring mo akong may dangal, tinawag mo akong inang. Iniahon mo ako sa basura, Mario, sa basura. Ang ginawa mo hindi pa nga abuso, iyon ay pagiging anghel. Yumuko si Mario, nakita ni Donna Ines ang luha sa mga mata niya. Lumambot ang boses ng matanda. Ang perang ito hindi na masasayang sa mga taong walang puso. Mapupunta ito sa mga nangangailangan. At sisiguraduhin nitong hindi ka na muling magugutom, anak. Walang gumawa niyan para sa akin noon, pero gagawin ko ito para sa iyo. Habang nabubuhay ako sa iyo yan. Huminga ng malalim si Mario, sinusubukang unawain ang lahat ng narinig. Masyadong mabigat para sa isang taong sanay lang mabuhay araw-araw. Ngunit hindi pa tapos si Donna Ines. Hindi lang para sa iyo ito, ha? Dagdag niya. May bahagi rin para sa iba. Para sa mga matatandang tulad ko, iniwan, nakalimutan. Para sa gamot, pagkain at mga doktor.
Kung binigay sa akin ng Diyos ang perang ito, hindi ito para mabulok sa bangko. Ito'y para maging malasakit. Tahimik si Mario bago mahina ang sabi, wala pang nakapagsalita sa akin ng ganito. Nang ano? Tanong ni Donna Ines. Na mahalaga ako. Ngumiti si Donna Ines, mapait ngunit totoo. Mahalaga ka. Palagi kang mahalaga. Ang problema lang hindi nakikita ng mundo ang mga tulad mong nagtutulak ng kariton. Tahimik silang pareho. Ngunit iyon ay katahimikang may laman, puno ng katotohanan, dignidad, at ng isang bagay na sagrado, ang pagsilang ng pag-asa. Pagkatapos, sabi ni Donna Ines, may isa pa Mario, at seryoso ito. Napaka-seryoso. Umayos ng upo si Mario, nakikinig. Akala ng mga anak ko tapos na. Akala nila iniwan nila ako ron at wala na yon, na maglalaho na lang ako, na walang makakaalam. Tinitigan niya ito sa mga mata. Pero alam mo, ikaw ang saksi. Tumango si Mario. Alam ko, may hihilingin ako sa iyo, sabi ni Donna Ines. At bawal kang tumanggi. Utos ito. Bahagyang natawa si Mario. Sige, nakikinig ako. Kwento mo ang nangyari. Ipaalam mo sa mundo ang ginawa nila. Huwag mo akong itago. Huwag mo silang protektahan. Hindi nila ako pinrotektahan. Hayaan mong makita ng tao kung sino talaga sila. Kung kaya pa nilang patunayan na karapat-dapat sila sa respeto, huminga ng malalim si Mario. Gusto mo ng hustisya, ngumiti si Donna Ines. Gusto ko ng katotohanan at minsan ang katotohanan, yun ang hustisya. Tiningnan niya ito. May paggalang, may pangako, may bigat ng panata. At dahan-dahan sabi ni Mario, sige, gagawin ko. Ngumiti si Donna Ines, hindi ngiti ng kasiyahan, kundi ng pagpapalaya. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya kailanman mapapatahimik. Hindi ng kanilang kalupitan, hindi ng kanilang kayamanan, hindi ng mga salitang ginamit nila para sirain siya. Diyan ka na, walang silbing matanda. Akala nila iyon na ang katapusan, ngunit hindi. Dahil ngayon, taglay ni Donna Ines ang dalawang bagay na hindi na kailanman mababawi ng kanyang mga anak, ang kanyang dangal at ang katotohanan. At may isa pa siyang bagay, isang saksi, at ang saksi na may tapang, iyon ang pinaka-nakakatakot para sa mga taong nabubuhay sa anino, tinatakpan ng kalupitan sa likod ng mga ngiti at katahimikan. Ang sandaling iyon ang nagmarka ng tahimik na pag-ikot ng tadhana. Ang pagbabagong hindi pa nakikita ng iba, ngunit unti-unting tumutubo ang binhi ng pagbabalik na darating. Ang mga sumunod na pangyayari, wala ni isa sa mga taong nakaupo sa simpleng mesa, uminom ng mapait na kape, ang makakaalam kung gaano kalaki ang pagbabagong sisiklab. Ngunit nagsimula na ito. At ikaw na umabot hanggang dito. Nakasubscribe ka na ba sa aming kwento? Dahil marami pang ganitong istorya. Mga kwentong totoo, mga kwentong may hustisya, at mga baliktad na hindi mo malilimutan. Habang unti-unting nagigising ang lungsod, maingat na nagbihis si Donna Ines sa parehong asul na bestida. Ang suot niya noong araw na itinapon siya ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon, ito ay malinis, bagong laba, maayos na plantsado, amoy sabon at araw. Si Mario mismo ang naglaba, kinuskus ito ng may pag-iingat, parang nililinis hindi lang ang tela, kundi ang mismong alaala nito. Inang, sigurado ba kayong gusto niyong isuot yan? Tanong niya. Marahan. Oo, matatag na sagot niya. Ito ang isusuot ko. Pero bakit ito? Dahil ito ang bestidang ginamit nila para hiyain ako. At ngayon, ito ang bestidang isusuot ko habang nakataas ang ulo ko. Para sa kanya, hindi na lang ito damit, isa na itong pahayag. Tinali niya ang kanyang puting buhok sa simpleng bun, naglagay ng kaunting kolorete sa labi. Ang lumang lipstick na nakita niya sa lumang pitaka, huminga ng malalim at nagsabi, tara na. Magkasabay silang naglakad patungo sa hintuan ng bus. Mabagal na ang kilos ng kanyang katawan, ngunit matatag ang tingin, bawat hakbang, hindi lang papunta sa lungsod,
kundi palayo sa pagkakalimot, palayo sa kahihiyan. Pagdating nila amoy lumang papel at tinta ang hangin. Beige ang mga dingding at may lumang bentilador sa kisame na marahang kumalansing. Nakahilera ang mga taong may hawak na numero naghihintay sa kanilang tawag. Nakakapanibago, hindi ba? Ang mga lugar na puno ng papeles ay may higit na kapangyarihan kaysa sa mga lugar na puno ng luha. Ang sariling mga anak niya ayaw siyang pakinggan. Ngunit dito, sa likod ng isang maalikabok na mesa, tinatawag siyang ginang at sinasabihan ng may paggalang, "Paano po namin kayo matutulungan ngayon, ma'am?" Tanong ng isang batang babae sa counter. Napatingin ito kay Mario sa mga kalyo sa kamay, sa balat na sunog sa araw, sa lumang damit. Sanay si Mario sa ganitong mga tingin, ngunit si Donna Ines, hindi. Tinitigan niya ang babae sa mata at buong lakas na sinabi, "Kasama ko siya. Siya ang pinagkakatiwalaan ko." Naglinis ng lalamunan ng babae, medyo nahiya. Siyempre ma'am, sumunod po kayo sa akin." Dinala sila sa isang maliit na silid na puno ng mga folder at may isang simpleng mesa sa gitna. Naroon ang notaryo. May suot na salamin na nakasabit sa dulo ng ilong. Ang tindig ng isang taong akala'y nakita na ang lahat. Ngunit hindi pa niya nakikita ang ganitong kwento. "Kayo po si Ginang Ines?" "Oo." "At itong Ginoo?" "Si Mario, siya ang nag-aalaga sa akin." Nahihiya si Mario, halos gusto ng maglaho. "Sir, tinulungan ko lang siyang makapasok. Sa kanya po ang lahat ng ito." Binuksan ng notaryo ang folder. "Sige, rerepasuhin natin ang pinirmahan niyo kahapon para makasiguro tayo na tugma ito sa nais niyo." Huminga si Donna Ines ng malalim. Mahalaga ito, napakahalaga. Isa-isang binasa ng notaryo ang mga linya. Bawat salita parang martilyong bumabagsak sa katahimikan. "Ako na nasa tamang pag-iisip ay nagpahayag na ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin ay mapupunta kay Ginoong Mario Mendoza." "Sandali! Hindi! Hindi ako!" Sigaw ni Mario, nagulat. "Tanggalin niyo yan. Hindi tama ito. Pera yan ng pamilya niya, para yan sa mga anak niya, hindi sa akin." Dahan-dahan siyang nilingon ni Donna Ines, tinitigan ito sa mata, ang tingin ng isang ina, hindi sa dugo, kundi sa puso. "Mario, tingnan mo ako." Tumingala siya. "Naranasan mo na bang hindi kumain dahil walang pambili?" "Oo." "Naranasan mo na bang matulog na gutom, kunyari pagod lang, para hindi maramdaman ang sakit?" "Oo." "Naranasan mo na bang magpasko mag-isa?" Tumango siya, mahina. "Oo." Ngumiti ang matanda, marahan ngunit matatag. "Kung ganun, huwag ka nang magsalita. Pipirma ako." Ngumiti si Mario, may luha sa mata. "Sige, inang." Humarap muli si Donna Ines sa notaryo. Isang kumpas ng kamay ang ibinigay, senyas na ipagpatuloy na ang pirmahan. Dahil ito, higit pa sa pera, ito ay pahayag. Isang dokumentong nagsasabing siya ay pinagtaksilan, ngunit hindi natalo, na hindi lang siya biktima, siya ay nakaligtas. Siya ay ina, may pangalan at may kwento na mahalaga. Hindi siya baliw. Hindi siya gumagawa ng kwento para kaawaan. Nandoon ang lahat, nakasulat sa itim na tinta, sa opisyal na papel, nilagdaan at pinagtibay ng batas. Nagpatuloy sa pagbasa ang notaryo, ngunit ngayon may pagbabago sa kanyang tinig. May kung anong nag-iba sa loob niya. Hindi na niya nakikita ang isang mahina, matandang babae at isang lalaking namumulot ng bote. Nakita niya kung ano talaga ang nangyayari. Binasa niya ng malinaw, ang natitirang pondo, mga ari-arian at mga puhunan ay ipagkakaloob sa mga kawanggawang may layuning tulungan ang matatandang walang pamilya sa mga pondong medikal para sa mga nangangailangan at sa pagsasaayos ng mga tirahang delikado na pag-aari ng mga matatanda sa kahinaan. Napuno ng luha ang mga mata ni Mario. Tumigil sandali ang notaryo at tumingin sa kanila. "Ginang Ines, sigurado po ba kayo?" Tumango siya, payapa ngunit tiyak. "Sigurado ako.
ito na ang huling pasya ko. Alam niyo bang sa pagpirmang ito, wala nang matatanggap ang 3 niyong anak? Bahagyang tinaas ni Dona Ines ang baba. Ang boses niya malinaw, matatag, walang panginginig. Natanggap na nila ang pinakamahalagang bagay na meron ako. Nakuha nila ang aking kabataan. Inalay ko sa pagpapalaki sa kanila. Nakuha nila ang kalusugan ko na wala sa kakalaba para may makain sila. Ninakaw nila ang tulog ko, ang lakas ko, pati ang huling ngipin kong naputol dahil sa pag-aalala. Lahat ng mahalaga na ibigay ko na. Ngayon, ang natitira, mapupunta sa mga taong marunong pa ring magmahal. Sumunod ang katahimikan, isang uri ng katahimikang mabigat. Yung tipong nararamdaman mo sa hangin, lumabas mula sa pinto ang receptionist, ang parehong babaeng tumingin sa kanila nang may pangmamaliit kanina. Ngayon, tahimik lang siyang nakinig at sa gilid ng kanyang mata may luhang nag-aalangan bumagsak. Huminga ng malalim ang notaryo, tumingin sa kanila at nagsabing hindi niya madalas sabihin, "Ginang Ines, buong respeto ko po sa inyo. Bihira ang taong may tapang na gawin ang ginawa ninyo ngayon." Ngumiti si Dona Ines, bahagya lamang. Ang tapang anak ay yung pagpapalaki ng 3 anak mag-isa at hindi kailanman hinayaang mag-utom sila. Lahat ng iba papel lang yan. At dumating ang sandali, ang lagda, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang ito ang pipirma sa pagbabago ng lahat, ang buhay niya, ang buhay ni Mario, at bagaman hindi pa nila alam, ang buhay ng kanyang mga anak. Hinawakan niya ang panulat, ang balat niya manipis, ang ugat malinaw, ang mga kasukasuan ay kumikirot sa edad. "Dahan-dahan lang inang, huwag mong madaliin," sabi ni Mario, habang marahang itinapat ang kamay sa ilalim ng kanya para alalayan. Tiningnan siya ni Dona Ines nang may kapayapaang taglay lamang ng isang taong muling nabawi ang sarili niyang kwento at sinabi niya ang mga salitang maliit, simple, ngunit may bigat ng langit mismo. "Anak ko't manatili ka sa tabi ko." Hindi Mario, kundi anak ko. Napalunok si Mario, halos hindi makahinga sa damdamin. At sa boses na may halong luha, mahinang bulong, "Nandito ako!" At pumirma siya. Dahan-dahan, ni bawat letra hindi pantay ngunit puno ng dangal. Ines Maria Flores. Pagkatapos niyang pirmahan, ibinaba niya ang panulat at huminga ng malalim. Hindi dahil napagod siya sa pagsulat, kundi dahil nabunutan siya ng bigat ng buong buhay. Sa unang pagkakataon, mula nang iniwan siyang nakatali sa tabi ng mga sako ng basura, huminga siya bilang isang malayang babae. Hindi na siya pabigat, hindi na siya walang silbing matanda, hindi na siya basura. Isa na siyang babaeng may kapangyarihan at higit pa roon, may kakayahan na siyang baguhin ang buhay ng taong hindi kailanman tumalikod sa kanya. Sa paglalakad pa uwi, marahan siyang nakasandal sa braso ni Mario. Naglalakad silang magkasabay, mabagal ngunit matatag. May mga taong dumadaan, may ilan na tumingin, may ilan na ngumiti ng patago, at may ilan na umiwas. Ngunit wala na siyang pakialam, wala na sa kanya iyon. Sa kalagitnaan ng daan, mahina niyang sabi, "Mario, bakit inang?" "Pagod ako, pero yung pagod na masarap. Ngayong gabi, makakatulog ako kahit bago pa ako umabot sa kama. At sa wakas, matutulog akong payapa." Tiningnan siya ni Mario, basa ng luha ang mga mata. "Ginang Ines, ipinapangako ko sa inyo, wala nang mananakit sa inyo. Hindi sa kamay, hindi sa salita, hindi kailanman." Tumango siya marahan. "Alam ko, ngayon alam ko na." Tahimik silang naglakad, ngunit sa katahimikang iyon may mabigat na pagbabago. Hindi pa nila alam, pero nagbago na ang mundo. Ang mga anak na akala nila'y may hawak pa ng lahat, talo na. At ang lalaking hindi man lang nila titingnan sa kalsada, siya na ngayon ang magiging susi ng pagbabalik ng katarungan. Walang nangyaring aksidente sa araw na iyon, dahil ang araw na iyon ay hindi lang simpleng pagpirma ng dokumento. Ito ang unang domino, ang simula ng paggising ng hustisya.
At ang susunod na mangyayari, hindi magiging pribado, magiging pampublikos lubos. Hindi si Donna Ines ang unang nakabalita, sila ang mga anak. Si Ricardo nakaupo sa loob ng kanyang opisina na salamin ng dingding, nasa malamig na aircon. Nakaupo sa upuang balat sa likod ng makinang na mesa. Walang kamalay-malay. Napapalapit na ang bagyong sisira sa ilusyon nilang sila ang may kontrol. Amoy, mamahaling kape ang silid. Si Ricardo nakaupo sa likod ng makintab na mesa, katatapos lang pumirma sa isang kontrata nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang abogado, may markang urgent. Kumunot ang noon niya, kinuha ang telepono at binasa. Isang beses, tumigil. Pagkatapos ay binasa muli. Ngayon, malamig na pawis ang lumabas sa kanyang mga palad. Magandang umaga, Ginoong Ricardo. Isinusulat ko ito upang ipaalam na ang inyong ina, si Ginang Ines, ay personal na nagtungo sa opisina ng notaryo ngayong linggo. Formal na niyang pinirmahan at isinumite ang kabuuang pagbabago sa kanyang testamento. Lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan ay nailipat na sa ibang mga tao. Ikaw at ang iyong mga kapatid ay wala na sa listahan ng mga tagapagmana. Nanigas si Ricardo. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi guilt, hindi lungkot, hindi rin pagkagulat, kundi galit. Kalokohan to, bulong niya sa sarili. Nag-scroll siya pababa, may kasunod pa. Dagdag pa rito, Ginoong Ricardo, ang inyong ina ay pumirma at nagpapatunay sa isang sinumpaang salaysay. Sa dokumentong ito, malinaw niyang sinabi na siya ay iniwan ng kanyang mga anak. Tinalian at inabandona sa isang tambakan ng basura. Ang nasabing pahayag ay opisyal ng naisampa at maaaring gamitin sa anumang legal na proseso na wala ang kulay sa kanyang mukha. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa reputasyon, imahe, kontrol sa pinsala. At dahil kung kumalat ito, ang ilusyon niyang matagal na niyang binuo, guguho. Ang mabait na anak, wala na. Ang lalaking nagpo-post ng mga Mother's Day selfie para sa likes, tapos na. Ang kagalang-galang na negosyante, wasak. Ang maskarang pampubliko, nabasag. At gaya ng lagi niyang ginagawa sa oras ng krisis, tinawagan niya ang kanyang mga kapatid, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa diskarte. Sumagot ito, malamig ang boses. Ricardo, abala ako, bilisan mo. Binago ni Mama ang testamento. Tahimik. Pagkatapos ay isang maikling tawa. Ricardo, seryoso ka ba? Binago ano? Alam mo namang hindi nga niya kayang mag-withdraw sa ATM ng mag-isa? Huwag kang OA. Pinipigilan niya ang galit. Makinig ka, binago niya ang lahat. Iniwan niya lahat, bawat sentimo sa isang lalaki, sa isang Mario Mendoza. Tumigil si Isabela. Anong sinabi mo? Mario Mendoza? Hindi. Sandali. Yun ba yung matandang lalaki? Yung nandoon sa tambakan noon? Yung namumulot ng bote? Nangingitim ang labi ni Ricardo sa pagpipigil. Oh, yun mismo. Sa kanya napunta ang mana. Ang mana natin, hindi na siya makapagsalita. Nag-iba ang tono ni Isabela. Pinirmahan niya. Totoo bang pinirmahan niya? Pinirmahan sa harap ng notaryo. Tapos na. At sinabi niya na iniwan natin siya? Tumango siya mabagal. Sinabi niya lahat. May legal na dokumento. Yang tawag nila deklarasyon ng pag-abandona. Matagal ang katahimikan. Nang magsalita si Isabela, ibang-iba na ang boses na hindi na mayabang kundi takot. Ricardo, kapag kumalat ito, kapag napunta to online, kapag may media na nakaamoy, wala na ako. Alam mo kung anong imahe ang binuo ko. Kapag nalaman nila to, tapos ako, totoo tapos. Tinitigan ni Ricardo ang walang laman na kape sa tasa. Hindi lang ikaw, may mga kontrata ako sa gobyerno, Isabela. Mga kasosyong negosyante, sa tingin mo ba may gustong makipagtrabaho sa lalaking tinali ang nanay niya at iniwan sa basura? Wala siyang narinig na sagot. Ngayon, hindi lang takot si Isabela. Takot na takot.
Bago pa siya makapagsalita, sumagot na ito, humahagulgol. Ricardo, sabihin mong hindi totoo to. Sabihin mong pagkakamali lang. Sabihin mong kasinungalingan to. Huminga ng malalim si Ricardo. Buhay siya. Natahimik si Angelina. Si Mama, buhay? Buhay. At mas maayos pa ang kalagayan kaysa sa ating tatlo. Mukhang ganon. Nanginginig ang tinig ni Angelina. Huwag mong sabihin yan, Ricardo. Hindi ko sinadya. Pagod lang ako noon. Hindi ko... Pinutol niya ito galit. Angelina, hindi ito oras para umiyak. Oras na para ayusin ito, ngunit wala na ito sa usapan. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga alaala ng araw na yon bumabalik. Bawat eksenang pilit niyang kinalimutan, ngayon ay muling lumalabas, malinaw at malupit. At doon, nagtagpo ang tatlong magkakapatid, hindi sa isang bahay, hindi sa isang yakap, kundi sa katotohanan. Ang mga anak na minsang nagtawanan sa loob ng kotse na tinawag ang sarili nilang ina na pabigat, na akala nila kayang takpan ng katahimikan ang kasalanan. Ngayon ay kaharap na ang kabayaran, ang babaeng inakala nilang nabura. Ngayon ay mas malakas pa ang tinig kaysa kailanman. Sumabog ang mga mensahe sa cellphone ni Angelina, parang mga kidlat ng kahihiyan. Nag-uusap ang mga tao, nagbubulungan, nagtuturo. Di ba siya yung may mamahaling butik? O siya yung nagtapon sa sarili niyang ina sa basura. Napanood ko yung video, nakakakilabot. Hindi na patago ang mga bulungan. Nasa paligid na sa kapitbahayan, sa simbahan, sa mismong mga customer niya. At sa kanyang isipan, paulit-ulit tumatakbo ang eksenang iyon. Ang ina niyang nakaluhod sa putik at siya nakatakong, malamig na nagsasabi, "Diyan ka na, walang silbing matanda." Ngayon hindi na boses ng ina niya ang bumabalik sa kanya, kundi sarili niyang boses. Sa pagitan ng mga hikbi, mahina niyang bulong, "Ricardo, naging mga halimaw tayo." Mabilis ang sagot ng kapatid. "Tigilan mo yan. Wala tayong panahon sa drama, Angelina. Yan ang huling kailangan natin ngayon." Umabante siya sa mesa, matalim ang tinig. "Ginawa natin ang kailangang gawin. Alam mong pinahirapan na niya ang lahat. Ginugulo niya ang mga bahay natin. Lagi na lang tayo ang nasa sangkot. Hindi kailanman magiging patas yun." Ngunit tumutol si Angelina, nanginginig ang boses, "Hindi, Ricardo. Pero yung pagtali sa kanya, hanggang ngayon dala ko yun, hindi lang mali, masama. Hindi natin kailangang gawin yon." Tahimik, mabagal na huminga si Ricardo at sa malamig na tono ay nagsalita, "Ganito ang sitwasyon. Buhay si Mama. Kasama niya yung lalaking yon and si Mario at may testamento, lahat iniwan sa kanya. May dokumento pa ng pag-abandonay kapag kumalat ito. Tapos tayo." Sumingit si Isabela, matigas ang boses. "Kaya hahanapin natin siya. Ngayon, kailangan natin siyang makausap bago palasunin palalo ng lalaking yon ang utak niya." Nanginginig si Angelina, "Kausapin o kunin." Tahimik ulit, nagtagal, at nang sumagot si Ricardo, malamig ang tono, parang abogadong walang kaluluwa. "Wala akong pakialam kung paano. Ayokong makita tong masira. Kailangan natin siyang makuha kahit ilang araw lang. Sapat para maayos ang kwento, gagawin nating parang di pagkakaintindihan lang, ilagay sa papel. Isara ang kaso." Huminto siya sandali. "Kung hindi, tayo ang guguho. Naiintindihan niyo ba?" Muling nagsalita si Isabela, ang tinig niya parang yelo. "Nasaan siya?" "Kasama niya yung lalaking basurero, si Mario. Pupuntahan natin." Ngayon, hindi ito pagdalaw, ito ay misyon din, isang paghaharap, at doon muling nagsimula ang susunod na kabanata ng istorya. Ang mga anak na minsang nagtapon sa kanilang ina na parang lumang kasangkapan, ngayon ay nagmamadaling bumalik sa kanya. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi para humingi ng tawad, hindi para magbago, kundi dahil sa takot. Takot sa pagkakalantad, takot sa pagkawala ng imahe, takot mawala ang inaakala nilang karapatan, ang malinis na pangalan at pera. Ngunit may hindi nila alam, habang abala silang nag-uusap sa group chat, nagpapadala ng mensahe, "Puntahan na natin."
Nasa bakuran naman si Donna Ines at Mario, nakaupo sa simpleng mesa, umiinom ng kape. At sa mesa na may isang lumang cellphone, basagang screen na ngunit gumagana. At sa cellphone na iyon, may video. Isang malinaw na video na mula sa araw ng pagtataksil, kinuha mismo sa Tambakan. Nakita roon ang itim na kotse. Ang tatlong anak, si Donna Ines, nakatali, umiiyak, nagmamakaawa at naroon din ang mga salitang hindi kailanman dapat manggaling sa bibig ng isang anak. Diyan ka na, walang silbing matanda. At ang video na iyon, hindi na nasa kamay lang ni Mario na ipadala na ito sa isang taong alam kung ano ang kahulugan ng katotohanan. At kung paano ito gawing sandata dahil ngayon hindi na ito drama ng pamilya, ito na ay ebidensya, katotohanan. At kapag ang katotohanan ay inilantad, wala nang pagtatago. At malapit na itong sumabog kung umabot ka hanggang dito, kung nadama mo ang kwento, kung nasaktan ang puso mo, kung napaluha ka. Iwan mo ang komento, mahal ko ang mga kwentong ganito, o hustisya para kay Donna Ines. Dahil hindi pa ito ang wakas, ito pa lamang ang simula. Mababa na ang araw nang lumiko ang kotse ni Ricardo sa maalikabok na daan. Hindi siya bumagal. Sa likuran niya, umaakyat ang ulap ng alikabok sa langit. Ngunit mas masahol ang bagyong pumipintig sa loob niya. Ang ugong ng makina ay humiwa sa katahimikan ng baryo parang labaha. Sa loob ng kotse, tahimik na nakaupo sina Ricardo, Isabela at Angelina. Walang nagsasalita, walang gustong mauna. Ngunit lahat ay may iisang alam, kailangan nilang baligtarin ang sitwasyon bago kumalat ang katotohanan. Tiningnan sila ni Ricardo sa salamin, malamig ang tinig. Ito na yon, ito ang address na ibinigay ng abogado ko. Dito siya nakatira. Kasama ng lalaking, yon si Mario, nasuklam si Isabela habang sumilip sa bintana. Diyos ko, dito nakatira si Mama, hindi sumagot si Angelina. Maputla siya, nanginginig, dinadala pa rin ang bigat ng araw sa Tambakan. Buhay siya at haharap tayo sa kanya matapos ang ginawa natin. Walang emosyon si Ricardo nang sumagot, narito tayo para gawin ang dapat, walang drama. Lumabas silang tatlo, ang mamahalin nilang mga damit ay tila banyaga sa gitna ng alikabok, kahoy na bakod at munting hardin sa terasa. Tahol ng aso ang unang bumasag sa hangin at lumitaw si Mario sa pintuan. May apron na may bakas ng harina, matatag ang tindig, matalim ang mga mata. May kailangan ba kayo? Tanong niya, nakahalukip-kip. Sumulong si Ricardo. Nandito kami para kausapin ang nanay namin. Pinagmasdan sila ni Mario mula ulo hanggang paa. Kayo ang mga anak ni Ginang Ines? Oo, at gusto namin siyang makita ngayon. Dahan-dahan siyang huminga bago sumagot, bawat salita parang babala. Hindi siya sapat na malakas para makinig sa basura. Kung nandito kayo para sumigaw o sisihin siya, bumalik na lang kayo sa kotse niyo. Pumihit ng mata si Isabela. Hindi kami nandito para makipag-away, okay? Gusto lang naming mag-usap, may mga yabag mula sa loob. At pagkatapos, siya. Lumabas si Donna Ines, mabagal ngunit matatag, nakasandal sa kanyang tungkod. Nakasuot ng asul na bestida, malinis, plantsado, marangal. Tahimik ang paligid at napatungo si Ricardo. Kinabig ni Isabela ang buhok niya, si Angelina luhaan. Tiningnan silang tatlo ni Donna Ines at mahinahon niyang sinabi, alam kong darating kayo. Hindi ko lang alam kung dahil sa pagsisisi o sa interes. Agad nagkunwaring mabait si Ricardo, nagsimula ang kanyang performance. Mama, nagkakamali ka ng intindi. Nagpapanik lang kami noon. May sakit ka at walang nakakaalam kung anong gagawin. Nagkamali kami, pero dahil lang yun sa takot, wala nang iba. Ngumiti si Donna Ines, malungkot, pagod. Takot? Takot saan, anak? Takot mag-alaga ng sariling ina. Si Isabela naman ang sumingit, pilit pinaiyak ang boses. Mama, wag mo namang sabihin yan. Nagkamali kami, pero hindi mo pwedeng basta kunin ang lahat nang hindi kami kinakausap.
Dugo mo kami. Tiningnan siya ni Donna Ines. Malamig, matigas. Dugo? Ang dugong nagtali sa ina sa basura ay hindi dugo. Lason yon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanginig, ngunit ang mga salita niya, totoo, hindi na napigilan ni Angelina ang luha. Mama, mula nung araw na yon, hindi na ako nakatulog. Naririnig ko pa rin yung tinig mo, yung pag-iyak mo. Paulit-ulit sa isip ko, kung kaya ko lang balikan lahat, patawarin mo ako, Mama. Lumapit siya, pilit inaabot ang kamay ng ina. Ngunit umurong si Donna Ines, hindi kamay ko ang dapat mong alalahanin, anak, kundi kung anong ginawa mo sa sarili mong puso. Naramdaman ni Ricardo na nawawala ang kontrol. Muli siyang sumulong, matalim ang boses. Mama, niloloko ka lang ng lalaking yan. Ginagamit ka niya. Gusto lang niya ang pera mo. Magising ka naman. Dun pa lang nagsalita si Mario, kalmado, walang yabang. Hindi ko kailangan ng sentimo mo, Ginoo. Iniligtas ko ang nanay mo dahil tama lang na iligtas siya. Ang ibinigay niya, hindi ko kailanman hiningi. At sasabihin ko sa iyo, kung ang kabutihan ay nagpapayaman, matagal nang maayos ang mundong to. Nanginginig ang panga ni Ricardo. Wala kang ideya kung gaano kalaking problema ang idudulot mo sa amin. Tumindig ng tuwid si Donna Ines. Mas matatag kaysa kailanman. Ganon? Ngayon kayo natatakot sa problema? Nasaan ang takot niyo noong iniwan na iyo akong nakatali? Gutom, habang sinasakmal ng langaw ang mukha ko. Nasaan ang pag-aalala niyo nung tinawag niyo akong walang silbing matanda? Tahimik, nakayuko si Isabela. Si Angelina umiiyak ng tuluyan. Ngunit nagpatuloy si Donna Ines, mahinahon ngunit matalim. Buong buhay kong itinuro sa inyo na hindi nabibili ng pera ang kapayapaan. At tingnan nyo ngayon, naubos nyo ang lahat, kakahabol sa mas marami pa. Lumapit si Ricardo, desperado, basag ang boses. Mama, pakiusap, kanselahin mo. Kanselahin mo ang testamento, ngunit sa mga mata ni Donna Ines, wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Mayroon na lamang kapatawarang hindi nangangahulugang paglimot at katotohanang hindi na kailanman matatakpan. Magsimula tayo muli, pagsusumamo ni Ricardo. Nangangako akong magbabago ako ngayon. Tinitigan siya ni Donna Ines. Sa titig na tanging isang ina lang ang marunong, yung titig na bumabaon ng tahimik hanggang sa budhi. Hindi ka nagsisimula muli kapag marumi pa rin ang puso mo, sabi niya, banayad pero matalim. Ang bagong simula ay hindi sinasabi, ipinapakita. At ang panahon ng magagandang salita, matagal nang lumipas. Lumuhod si Angelina, umiiyak ng buong lakas. Mama, patawarin mo ako. Mahina ako. Hinaplos ni Donna Ines ang buhok ng anak. Hindi ka mahina, anak. Bulag ka lang. Binalot ka ng kayabangan at pagkamakasarili. Pero kung ang sakit na ito ang tutulong sa iyong makakita, marahil hindi na sayang ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Isa-isa, mabagal, buo. Iniwan niyo ako sa tambakan, pero iniahon ako ng Diyos. At ngayon, ang kailangang magpaliwanag ay kayo, hindi ako, tumalikod siya. Ang tanging tunog na narinig ay ang katok ng kanyang tungkod sa lupa. Nakatayo lang ang tatlo, tila mga ribultong walang boses, hindi makatingin sa kanya. Lumapit si Mario sa bakod. Kalmado ang boses, hindi galit ngunit matatag. Tapos na ang pagdalaw, nasabi na niya ang lahat. Kung gusto niyong makahanap ng kapayapaan, matutunan niyo muna kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Bubuka sana ang bibig ni Ricardo para sumagot. Ngunit walang lumabas. Hinawakan siya ni Isabela sa braso. Tama na, Ricardo, talo na tayo. At umalis sila. Umarangkada ang kotse sa maalikabok na daan, naglaho sa abot tanaw. Gaya ng paglaho nila sa buhay ng kanilang ina, umakyat ang alikabok sa likuran nila. Ang parehong alikabok na minsang kumapit sa asul na bestida, na iniwan nilang marumi at nagdurusa. Umupo si Donna Ines sa maliit na mesa sa kusina. Huminga siya ng malalim, hinugot mula sa bulsa ang lumang litrato na lagi niyang dala. Ngayon hindi na siya umiyak, ngayon ngumiti siya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso alam niya, panalo na siya.
Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katotohanan. At ngayon, ang katotohanan ay may tinig, may mukha, may saksi. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana, may isa pa itong inihahandang revelasyon, isang bagay na magpapakilala sa mundo. Sa pangalang Donna Ines, pagkaalis ng magkakapatid, binalot ng katahimikan ang munting bahay na kahoy. Ngunit hindi ito yung tahimik na payapa noon. Ito ay ibang uri ng katahimikan, mabigat parang langit bago bumuhos ang ulan. May paparating. Sa loob nakaupo si Donna Ines sa mesa. Isang tasang kape ang nasa pagitan ng kanyang mga palad. Tinitigan niya ang kawalan. Ang dilaw na ilaw ng bumbilya ay sumindi lamang sa kalahati ng kanyang mukha. Kalahating nasa anino, kalahating nasa liwanag. Tulad ng kanyang buhay, kalahating sakit, kalahating lakas. Naglalakad-lakad si Mario sa likod, hawak ang telepono, hindi mapakali. Karaniwan, tahimik lang siyang tinatanggap ang bawat dagok ng buhay. Ngunit ngayong gabi, hindi. Ngayong gabi may kailangan siyang sabihin. Isang malaking bagay, napansin siya ni Donna Ines. Mario, 20 minuto ka nang paikot-ikot. Ano bang itinatago mo sa akin? Tumigil siya. Huminga ng malalim, umupo sa tapat niya at inilapag ang mga kamay sa mesa. Gusto ko munang makasiguro bago ko sabihin. Tinitigan siya ni Donna Ines, payapa, anda. Kung ganon, sabihin mo na. Binuksan ni Mario ang kanyang telepono. Iniharap ang screen sa kanya, isang video. Tinitigan niya ito, nalilito sa una. Pagkaraan ng ilang segundo, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang palabas ay siya mismo, nakaluhod sa putik, nakatali ang mga kamay, ang asul na bestida marumi at punit. Medyo nanginginig ang kuha, mukhang lihim na kinunan, ngunit malinaw, sapat na malinaw. Nakikita ang itim na kotse. Si Ricardo hinihila siya na parang wala siyang halaga. Si Isabela tumatawa. Si Angelina nakatayo lang. Walang ginagawa. At malinaw ring maririnig, napakalinaw Isabela. Diyan ka na, walang silbing matanda. Ricardo, inalang kita nung may silbi ka. Donna Ines, huwag niyo akong iwan, mga anak ko, pakiusap. Itinaas ni Donna Ines ang kamay sa bibig niya. Pinapanood niya ngayon ang sarili niyang sakit mula sa labas. Sa paraang makikita ng buong mundo, ang kahihiyan na minsan niyang pinasan mag-isa. Ngayon ay nakarecord, hindi na maitatanggi. Halos hindi siya makahinga. Tahimik na nagsalita si Mario. Ako ang kumuha niyan, napatingin siya gulat. Nagpatuloy siya, nakatago ako sa likod ng mga tambak ng kahoy. Nang makita kong hinila kanila palabas ng kotse, may boses sa loob ko na nagsabi, Mario, kunan mo. At ginawa ko. Hindi ko na pinag-isipan. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Maingat niyang inilapag ang telepono sa mesa. Sa una, itinago ko lang para may patunay. Kung sakaling may mangyari sa'yo, tiningnan niya si Donna Ines, banayad ang tinig. Pero may nangyari pa. Nagtanong si Donna Ines, mga matay puno ng luha. Ano yon, Mario? May iba pa? Tanong ni Donna Ines, may pag-aalala sa muka. Huminga ng malalim si Mario. Pinadala ko ang video sa pamangkin ko. Marunong siya sa mga bagay na di ko maintindihan. Internet, social media, kung ano-ano. Sinabi ko sa kanya na itago lang para sigurado tayo. Pero ibinahagi niya. Napatigil si Donna Ines. Ibinahagi, saan Mario, saan niya ipinos? Napakurap si Mario, tila nahihiya sa sagot. Sa lahat, senyora, sa buong internet, buong video na nanigas si Donna Ines. Mabilis ang tibok ng puso, kumapit siya sa sandalan ng upuan. At, may nakapanood ba? Ngumiti si Mario, yung ngiting halo ang gulat at hindi makapaniwala. Hindi lang basta may nakapanood, Doña Ines, lahat. Lumaki ang mga mata niya. Lahat? Anong ibig mong sabihin sa lahat, Mario? Pinunasan ni Mario ang pawis sa noo. Mahigit 1 milyon, senyora. Sa una parang walang saysay ang bilang, isang numero lang, pero nang unti-unting pumasok ang katotohanan, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi luha ng galit, hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Dahil sa wakas wala nang pwedeng magsabing gawa-gawa lang niya.
Wala nang pwedeng manghamak, wala nang pwedeng magbulungan sa likod niya at sabihing, matanda na kasi, maramdamin. Ang katotohanan ay hindi na nakakulong sa dibdib niya. Naroon na ito, nasa mundo. Nakita nila? Mahina niyang tanong. Napanood ng mga anak ko yung video? Tumango si Mario seryoso. Nakita nila ka pero hindi lang sila. Lahat alam na ngayon. Ang mga dating kapitbahay mo nag-uusap. Sa subdivision ni Isabela, nagkakagulo. Sa opisina ni Ricardo, tinatawag siyang duwag. At si Angelina, nawala ng mga kliyente. Galit sa kanila ang mga tao. Dahan-dahang sumandal si Donna Ines. Pumikit, huminga ng malalim. Parang inilalabas ang lahat ng taon ng pananahimik at pagtitiis. Kung ganon, tapos na, mahina niyang sabi. Tapos na? Tanong ni Mario. Binuksan niya ang mga mata, malinaw, matatag. Tapos na yung mga taon na tiniis kong saktan nila ako sa pribado habang ngumingiti sa publiko. Tapos na yung panahong tinawag nila akong pabigat, baliw, walang silbi. Tapos na yung buhay na yon. Ngayon, tapos na talaga. Tumango si Mario, halos maiyak. Kasama mo na ang mga tao ngayon, Doña Ines. May mga estrangherong nagpapadala ng mensahe. Kung kailangan niya ng gamot, tutulungan ko. Kung kailangan niya ng tahanan, may lugar ako. Hindi pwedeng baliwalain ito. Lumalaban sila para sa iyo ngayon. Ngumiti siya at sa ngiting yon may liwanag na parang umaga pagkatapos ng bagyo. Hindi na ako nag-iisa, hindi na kailanman. At banayad ang sagot ni Mario, hindi na senyora, hindi na kailanman, ngunit may isa pa. Nagayos ng upo si Mario, biglang naging seryoso. May isa pa at malaki ito, kinabahan si Donna Ines. Mas malaki pa rito, tumango siya. Pagkalat ng video, nagsimulang maghanap ang mga tao sa iyo. Hindi lang kapitbahay, mga mamamahayag, mga abogado, mga grupo ng karapatang pantao. May mga programang panlipunan, pati mga taong nasa gobyerno, gusto ka nilang makilala. Gusto nilang ibahagi ang kwento mo sa buong mundo. Tinatawag ka nilang simbolo. Isang tinig ng mga inang nakalimutan. Napahawak si Donna Ines sa dibdib na tigilan. Ako? Mahinang bulong niya. Oh, senyora, ikaw! Tahimik siyang napaupo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat. Siya na minsang naniwalang mamamatay ng mag-isa, tahimik, itinapon sa tambakan. Ngayon ay naririnig ang sariling pangalan sa mga lugar na kailanman ay hindi niya naisip na maririnig ito. Ano raw ang tawag nila sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Tiningnan siya ni Mario na may paggalang, isang simbolo ng lakas, isang luha ang muling gumuhit sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ako? Pero isa lang akong ina. Yun lang naman ang gusto kong maging. Hindi ako bayani. Wala akong ginawang kahanga-hanga. Gusto ko lang sanang maging maayos ang mga anak ko. Umiling si Mario, banayad ngunit mariin. Doon ka nagkakamali, senyora. Ang bayani hindi laging may minsan, inalang siya na ibinigay ang lahat. At kahit wasakin ng mga minamahal, nakahanap pa rin ng lakas para bumangon. Iyon ka, bumangon ka. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng mga luha at mahinahon niyang tinanong, at ang mga anak ko, anong nangyayari sa kanila ngayon? Tumingin si Mario ng diretsyo sa kanya. Walang paligoy, walang pagpapagaan. Humarap sila sa bunga ng sarili nilang ginawa at nagsisimula pa lang ito. Si Ricardo, nakaupo sa opisina o sa kung anong natira sa kanyang karera. Tumunog ang telepono, ang kanyang business partner. Ricardo, kailangan mong umatras muna. May mga nagpoprotesta sa labas. Hindi namin kayang gamitin ang pangalan mo sa mga kontrata. Hindi pagkatapos ng video na yon, viral na ito, nanginig ang kamay niya. Ang negosyo, ang reputasyon, ang respeto, lahat unti-unting dumudulas sa mga palad niya. Si Isabela, isa-isang umatras ang mga sponsor. Nawala ang mga brand collaborations. Tinanggal siya sa mga event list, ang marangya at kinis na mundong binuo niya. Unti-unting gumuho. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, sa isang simpleng bahay na kahoy na may amoy ng kape at sabon, nakaupo si Donna Ines, nakatingin sa umaga, suot pa rin ang asul na bestida. Ngunit ngayon,
Ito'y simbolo na ng dangal, hindi ng kahihiyan. At sa labas ng bintana, ang araw ay muling sumikat tulad ng babaeng minsang itinapon. Ngayon ay liwanag ng lahat ng nakalimutang ina. Maging ang mga kaibigan ni Angelina sa parlor ay tumigil na ring kumausap sa kanya. Parang hindi na siya kilala ng kahit sino. Sabi nila nasira ang reputasyon niya. Pero ang totoo, hindi lang basta nasira. Tuluyan na itong nagiba. Sa labas ng kanyang butik, nagsimulang magtipon ang mga tao, sumisigaw, duwag, walang puso. Marami sa kanila hindi man lang nakilala si Donna Ines, ngunit ang tanawin ng isang inang nagmamakaawang huwag iwanan. Tumama sa puso ng lahat, walang bumiling damit, walang pumasok na customer, at sa unang pagkakataon sa kanilang mga buhay, narinig ni na Ricardo, Isabela at Angelina ang isang damdaming hindi pa nila kailanman naranasan, hiya. At ang hiya ay mas masakit pa kaysa takot mawalan ng pera. Kinagabihan may kumatok sa bahay ni na Mario. Binuksan niya ang pinto ng maingat. Sa labas, isang lalaking nakabarong, may dalang briefcase. Magandang gabi, magalang na sabi nito. Nandito po ako upang makausap si Ginang Ines. Tungkol saan? Tanong ni Mario. Kalahating bukas lang ang pinto, tuwid ang tindig ng lalaki. Galing po ako sa tanggapan ng piskal, may isasampang kaso para sa pag-abandona, pagmamalupit at posibleng kriminal na kapabayaan. Napalunok si Mario, hindi makapaniwala. Hindi na lang po siya isang babaeng nagdusa. Naging simbolo na po ang kaso niya. Narinig ni Donna Ines mula sa kusina. Tumayo siya ng may marangal na lakas at lumapit. Paumanhin, Ginoo, mahinahon niyang sabi. Ngunit ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Tiningnan siya ng lalaki ng may paggalang. Ibig sabihin, hindi na lang ito laban mo. Ngayon kakampi mo na ang batas. Napuno ng luha ang mga mata ni Donna Ines. Hindi luha ng sakit kundi ng pag-asa. Sa edad na 82, matapos itali at iwan sa tambakan, ngayon niya narinig ang mga salitang matagal niyang hinintay. Ngayon batas na ito. Maingat na ipinatong ni Mario ang kamay sa kanyang likod at bumulong. Kita mo? Sinabi ko na, hindi ka kailanman nag-iisa. Tumango siya marahan. Ngayon, naniniwala na ako. Sa maliit na bahay na iyon, sa paligid ng lumang mesa, ang kwentong minsang nagsimula sa kahihiyan ay tuluyang bumaligtad. Hindi ang buhay niya ang nawasak, buhay nila. Hindi ang tinig niya ang natahimik, kanila. Hindi ang pangalan niya ang nawala, kanila. Ngayon, alam na ng mundo kung sino si Donna Ines. At higit sa lahat, alam na rin niya, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tumayo siya sa harap ng salamin at mahinahong sinabi, karapat dapat ako sa respeto. Kumalat sa buong bayan ang kanyang kwento. May mga kumakatok sa kanyang bahay, hindi upang maawa, kundi upang yumakap, makinig at matuto. Dumating ang mga mamamahayag, naghatid ng pagkain ng mga kapitbahay, at may mga estrangherong nagsasabing, ikaw ang inspirasyon namin. Binigyan mo ng tinig ang mga walang tinig. Ngunit hindi hinangad ni Donna Ines ang kasikatan. Ang mahalaga sa kanya ay dangal, at sa wakas, dumating na ang dangal. Isang umaga nagising siya bago sumikat ang araw, gintong-ginto ang langit. Isinuot niya ang balabal na tinahi ni Mario at lumabas sa terasa. Sumunod si Mario, may dalang 2 tasang kape. Nakapahinga ka ba, Doña Ines? Oo, Mario, pero may iniisip ako. Tungkol saan? Tungkol sa ikot ng mundo, anak. Ang mga taong tumawag sa akin noon na walang silbi. Ngayon ay tinatawag akong matapang, at ang lalaking humango sa akin mula sa basura, siya na ngayon ang tunay kong pamilya. Ngumiti si Mario na tunay na pamilya. Hinawakan niya ang kamay nito ng may init. Iniligtas mo ako ng 2 beses. Una nang buhatin mo ako mula sa putik, at muli nang ipaalala mong may mabubuting tao pa rin sa mundo. Ngumiti si Mario at mahinahong sumagot, at iniligtas mo rin ako. Dati wala akong silbi. Ngayon, alam kong may saysay ang buhay ko. Tahimik silang naupo, pinapanood ang pagsikat ng araw.
Hindi iyon ang kapayapaang nabibili ng pera, kundi ang kapayapaang bunga ng pagpapatawad. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga liham mula sa buong bansa, mga mensahe mula sa matatandang pinabayaan, mula sa mga anak na nangakong magbabago. Binasa niya ang bawat isa, minsan ngumiti siya, minsan napaiyak. At sa pambansang telebisyon, tinapos ng reporter ang balita sa ganitong mga salita. Si Doña Ines, minsang itinapon sa tambakan, ngayon ay sagisag ng pag-ibig, katarungan at pangalawang pagkakataon. Napabulong siya, ngiti sa labi. Hindi ako nagturo ng kahit ano, isinabuhay ko lang. Ang kanyang mga anak, ngayon ay lubos na napahiya. Sinubukang muling lumapit. Nagpadala ng bulaklak, ng mga sulat ng paghingi ng tawad, ng mga voice message na puno ng pagsisisi. Hindi siya tumugon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil minsan ang tunay na kapatawaran ay katahimikan. Ang uri ng katahimikang nagsasabing, wala na akong utang sa inyo. Ginugol ni Donna Ines ang nalalabing mga taon sa piling ni Mario, tumutulong sa mga matatanda, nagbibigay ng donasyon at nagkukwento sa mga nawawalan ng pag-asa. At kapag may magtatanong, may pinagsisihan ka ba? Ngumiti lang siya at marahang sasagot, wala, ipinanganak ako muli. Sa isang pako malapit sa kusina, nakasabit ang lumang litrato. Larawan nila ng 3 anak noong bata pa, nakangiti sa bakuran. Hindi niya yon inalis kailanman. Ngunit sa tuwing titingnan niya, hindi na siya nakakaramdam ng lungkot. Tanging pasasalamat dahil mula sa pag-ibig na iyon, kahit nasaktan siya, natuklasan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. At diyan nagtatapos ang kwento ni Doña Ines. Ang inang itinapon, ngunit muling bumangon upang maging simbolo ng dangal. Isang babaeng nagpatunay na ang pag-abandona ay hindi ang huling salita. Ang panahon ay kayang pagalingin ang pinakamalalim na sugat. At ang katarungan ay laging dumarating.